Inakala ng lahat na siya ay isang mahina, ngunit siya ay bumunot ng isang espada mula sa bato upang maging maalamat na bayani, at sa wakas ay nagkaroon ng isang kasintahan. Si Zori ay isang lalaking binatilyo na nabuhay sa buong buhay niya kasama ang mga anghel sa kanilang nayon, na matatagpuan sa isang bundok na nasa itaas ng langit. Siya lang ang tao doon, at kasama ang matalik niyang kaibigan na si Mike, natutuwa siyang tuklasin ang mga ruins. Isang araw, naglibot si Zori sa isang bundok at nakahanap ng isang higanteng gusali. Ito ay isang ruin na hindi pa niya ginalugad noon, at plano niyang makita kung ano ang naririto. Nakahanap ang dalawang kabataan ng isang mahiwagang aparato at i-deactivate ito para alisin ang isang mahiwagang pader na pumipigil sa kanila na pumasok, at uusad na sana ng isang malakas na boses ang nag-utos sa kanila na huminto. Lumingon sila upang makita si Zenrose, ang lolo ni Mike at ang pinuno ng mga anghel, na nagbabawal sa mga lalaki na pumasok sa selyadong lugar. Habang nagtataka si Mike kung bakit hindi sila hinahayaan ng kanyang lolo na tuklasin ang mga ruins, binasa ni Zori ang mga Celestial Records, isang aklat na nagsasabi tungkol sa kasaysayan ng mga anghel at mga tao, at kung paano sila dating mapayapang nabuhay ng magkasama. Matapos palayasin ang mga puwersa ng kasamaan mula sa mundo, nagsimulang sumamba ang mga tao sa mga anghel, at kabilang sa kanila, ang mga may talento ay biniyayaan ng kapangyarihan ng mga anghel at tinawag na mga bayani na magpoprotekta sa mga tao mula sa kapahamakan, at magdadala sa kanila sa kapayapaan at kasaganaan. Naniniwala si Zori na ang aklat ay nagsasabi ng katotohanan, at ang ruin na nakita nila ngayon ay tumutugma sa paglalarawan ng kabisera ng mga anghel, ang pinakamahalagang lugar sa ibinahaging kasaysayan ng mga tao at mga anghel. Sumang-ayon si Mike sa kanyang kaibigan at sa kabila ng babala ng kanyang lolo, nagpasya siyang makipagkarera kay Zori upang makahanap ng isang bagay na kawili-wili sa ruin. Kinabukasan, pumasok si Zori sa ruin at gumamit ng grappling hook upang tumalon sa iba pang mga gusali tulad ni Spider-Man. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng gusali, at nakita ang isang maringal na mural ng bayani na nagwawagayway ng sagradong espada. Itinugma ni Zori ang mural sa diagram sa aklat, at ibinulales na ito ay katulad ng nasa kabisera ng mga anghel. Pagkatapos nito, napansin niya na ang isang estatwa sa harap ng mural ay nakasuot ng guwantes na may crest ng bayani. Sa sandaling iyon, dumating doon si Mike at kinuha ang guwantes na parang naninibugho, ngunit kinikilala na si Zori ang nanalo sa karerang ito. Biglang lumitaw ang kidlat at kulog sa kalangitan, at napansin ni Zori na hindi natural ito base sa kung paano ito dumadaloy sa mga direksyon. Ang mga lalaki ay tumakbo sa ligtas na lugar sa takot na ang ruin ay tumatawag ng kidlat patungo sa sarili nito upang mapuksa ang mga nanghihimasok. Ngunit pagkatapos, si Mike ay lumakad sa isang bitag. Nahulog sina Zori at Mike sa isang butas, at bago sila bumagsak sa lupa, ipinatawag ni Mike ang kanyang magic staff at ginamit ang kanyang water magic para iligtas si Zori. Maayos na lumapag si Mike at sinabi kung gaano kalaki at kalawak ang butas, at tinanong sa kanya ni Zori kung paano sila makakaalis dito. Pagkatapos ay tumingin-tingin si Zori sa paligid at nalaman niyang nasa loob ito ng isang templo, kaya nagpasya siyang tuklasin ito. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng gumuhong plataporma at nakita niya ang isang tao sa guho. Hindi makapaniwala si Mike na maaaring pumunta rito ang isang tao, at pinigilan niya si Zori na tumulong dahil sinabihan siya ng kanyang lolo na lumayo sa mga tao. Nagprotesta si Zori na maaaring buhay pa ang babae, at tinawag siya ni Mike bago pumayag na tulungan siya. Ginagamit ni Zori ang kanyang grappling hook upang umindayog pababa, bago tumakbo sa isang tulay upang maabot ang babae. Sinabihan siya ni Mike na pag-isipang muli ang kanyang mga aksyon, ngunit ginaisang ni Zori ang babaeng kabalyero na nabigla nang makita siya. Inaalok ni Zori ang kanyang kamay sa kanya, ngunit ayaw niyang hawakan ito dahil sa pangamba niya sa mga lalaki. Maya-maya, biglang tinanong ng dalaga si Zori kung siya ba ang bayani, at parehong natigilan sina Zori at Mike sa tanong. Sumagot si Zori na siya ay isa lang regular na tao, kahit wala pa siyang nakikitang tao noon. Ang babaeng kabalyero na nagngangalang Alicia ay nabigla nang marinig ito, at tinanong siya kung ito ang kabisera ng mga anghel. Sinabi ni Zori na ito nga ang lugar na yun, ngunit ang tanging bayani dito ay ang nasa larawan sa dingding. Dismayado si Alicia at naisip niya na ang mga kwento tungkol sa bayani ay isang alamat lamang, at hindi na maliligtas ang mundo.
Dinala siya ni Zori pabalik sa nayon, at binalaan siya ni Mike na ito ay isang masamang ideya dahil nagdadala siya ng tao sa kanilang nayon, at kung saan tumanggi ang babae na sabihin ang kanyang pagkakakilanlan or anumang bagay tungkol sa kanyang sarili. Naniniwala si Zori na hindi siya masamang tao, lumingon upang makita siyang mukhang kinakabahan. Si Zori lang ang nakikita ni Alicia at hindi si Mike na napagtanto niyang tama ang kanyang lolo nang sinabi niyang hindi sila nakikita ng mga ordinaryong tao. Paglabas nila sa ruin, namangha si Alicia sa tanawin at naisip na dapat ay dinala niya rito ang kanyang iPhone 15 Pro Max. Pumasok sila sa nayo ng mga anghel, at umalis si Mike upang iulat ang tao sa kanyang lolo, habang si Zori ay nakatayo kasama si Alicia. Dumating doon ang ibang mga anghel, at gusto niyang ipakilala sila kay Alicia. Gayunpaman, ginambala siya ni Alicia at sinabi na kung mayroon mang mga anghel dito, humihingi siya ng tulong upang iligtas ang mundo, na muling nilalamon ng kadiliman. Ang mga anghel ay walang sinasabi, hindi dahil naririnig niya ang mga ito, ngunit ang isa sa kanila ay humiling kay Zori na sabihin sa babae na umalis bago siya lumikha ng mga problema. Maya-maya, pumunta si Zori kay Zenrose na nag-lecture sa kanya tungkol sa mga panganib ng pagdadala ng tao dito. Ngunit sinabi ni Zori na hindi niya maaaring iwan siyang walang magawa sa mga ruins. Naiintindihan ni Zenrose ang kanyang mga alalahanin, ngunit hiniling sa kanya na pabalaykan ang babae dahil ang mga tao ay laging nagdudulot ng mga sakuna para sa mga anghel. Itinuturo ni Zori na siya ay isang tao, at namumuhay ng mapayapa dito at sinasabi niya kung paano sinasabi ng mga aklat na ang mga tao ay masayang nabubuhay kasama ng mga anghel. Ngunit sinabi ni Zenrose na nakaraan na ang lahat. Sa gabi, naghahaponan si Zori kasama si Alicia na humihingi ng paumanhin sa pagkabigla sa kanya sa araw sa pamamagitan ng pagtawag sa mga anghel. Hindi niya namalaya na nandito na sila at pakiramdam niya ay iniisip ni Zori na siya ay nawawala sa kanyang isip. Hindi nililinaw ni Zori ang hindi pagkakaunawaan nito, at sa halip ay tinanong siya nito tungkol sa kanyang mundo. Sinabi ni Alicia na siya ay mula sa Lab Lake, ang kabiserang lungsod ng Highland Kingdom. Narinig ni Zori ang pangalan ng lungsod na may kwento tungkol sa isang sagradong espada na mabubunot lamang ng bayani. Kinumpirma ni Alicia na nasa kanila ang sagradong espada sa lungsod, ngunit wala pang nakakabunot ng espada na may sapat na lakas upang magawa ang pagbunot. Di nagtagal, nagbasa si Zori ng libro habang si Alicia ay nakatulog ay may isang bangungot kung saan lumitaw ang isang demonyo mula sa loob ng isang buhawi ng apoy, at nagbabantang lalamunan siya. Nagising siya na sumisigaw, at sumugod si Zori sa kanya. Pagkatapos niyang huminahon, napansin ni Alicia ang mga celestial record sa kamay ni Zori, at sinabing na-inspire din siya sa aklat na ito na libutin ang mundo at tuklasin ang mga ruins. Gayunpaman, ang mundo ay wala sa isang estado upang tuklasin sa ngayon dahil ang mga kalamidad ay sunod-sunod na dumarating, at siya ay nakaligtas sa isa sa mga ito. Sinabi ni Alicia sa kanya kung paano siya nawala sa isang madilim na kagubatan sa isang maulan na araw, pagkatapos na mawalay sa kanyang mga kaibigan. Natagpuan niya ang isang guho sa kagubatan at doon sumilong, ngunit hindi niya alam na may isang maliit na mascot na nilalang na kasama niya sa mga guho. Natulog si Alicia sa mga guho, at sa umaga, nagising siya at natagpuan ang isang dingding ng bayani na nakahawak ng sagradong espada. Namangha siya at pinagmasdan itong mabuti na umaasang maakay siya nito sa katotohanan, walang kamalay-malay sa maliit na nilalang na talagang isang menor de edad na anghel na sumusunod, at ginagaya ang kanyang mga kilos. Binasa ni Alicia ang celestial records na nagsasabi tungkol sa kabisera ng mga anghel. Ang kabisera ay isang banal na lugar kung saan ang piniling ilang tao lamang ang maaaring makapasok, at binigyan sila ng tungkulin ng pamumuno sa sangkatauhan bilang bayani. Sa kabila ng paniniwalang ang kwento ay gawa-gawa lamang, patuloy na sumulong si Alicia nang hindi namamalayan na isang hukbo ng mga surot ang gumagapang patungo sa kanya. Sinubukan ng maliit na nilalang na anghel na kontaken siya at bigyan ng babala, ngunit hindi niya ito makita. Gayunpaman, habang ginagamit ng nilalang ang kanyang invisible na hadlang para pigilan ang pag-atake ng mga surot sa kanya, tumalikod si Alicia at natarante nang makita sila. Ginagamit ng maliit na nilalang na anghel ang kapangyarihan nito upang masira ang ilang mga surot, ngunit si Alicia ay labis na natakot na gumawa ng anuman. Pagkatapos ay sinipa ng nilalang ang mga surot sa isang pader, at ang kapangyarihan nito ay lumikha ng isang butas sa loob nito, na napagtanto ni Alicia na ito ay guwang. Hinampon niya ang pader gamit ang balikat at nahulog sa loob ng secret room.
Natagpuan ni Alicia ang kanyang sarili na bumababa sa isang water slide na humantong sa kanya sa isang pool. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ni Alicia na ang pool ay hindi pangkaraniwan dahil mayroon itong anti-gravity na tubig, at nasa bubong ng isang koridor. Sakto sa pagsilip ni Alicia sa tubig, naunang bumagsak ang mukha niya sa hallway at bumagsak. Hindi nagtagal ay nagising siya at nakita ang labasan na naghahatid sa kanya sa isang higanteng talon. Natagpuan niya ang isang puno sa kanyang harapan na may maliit na halijing bato, na may tatak ng isang bayani sa tabi nito. Habang sinusuri niya ito, ang haligi ay nagsimulang gumalaw mag-isa, at nakarating sa isang lugar na may masaganang sikat ng araw. Ang marka sa haligi ay kumikinang, at ang lupa ay dumagundong habang ang tubig ay nahati at nagbigay daan sa isang lagusan na humantong kay Alicia sa mga guho. Siya ay nawawala ng mahabang panahon at pagkatapos ay dumating sa isang higanteng templo, kung saan ang estatwa ay biglang naglunsad ng kidlat sa platform na kanyang kinatatayuan, at nagpabagsak sa kanya sa sahig kung saan siya natagpuan ni Zori. Sinabi ni Alicia na nagtiwala siya sa mga alamat at pumunta rito upang hanapin ang mga anghel, ngunit nalaman niyang isa lamang itong alamat. Habang pinag-iisipan ni Zori ang kanyang mga salita, at iniisip kung sasabihin niya sa kanya ang totoo, lumabas si Alicia at umiiyak habang binabantayan siya ni Zenrose at iba pang mga anghel. Kinaumagahan, nadatnan ni Zori si Alicia na natutulog sa labas na may nakabalot sa kanya na kumot, at napagtanto niyang nagustuhan siya ng mga anghel. Dinala siya ni Zori sa mga guho at ipinakita sa kanya ang kahangahangang mural, at ang guwantes sa crest ng bayani. Sinabi niya sa kanya na ang mga anghel at bayani ay totoo at hindi lamang isang fairy tale, at isang araw ay darating ang bayani upang iligtas ang mundo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pangarap na isang mundo kung saan ang mga tao at mga anghel ay magkasama, kaya hiniling niya kay Alicia na maniwala na ang kanilang mga pangarap ay matutupad at binibigyan siya ng guwantes upang bigyan siya ng pag-asa. Pagkatapos oras na para umalis si Alicia, at nagpaalam siya kay Zori. Habang siya ay gumagawa ng ilang hakbang, siya ay tumalikod at sa wakas ay sinabi kay Zori ang kanyang tunay na pangalan, humihingi ng paumanhin sa paglihim nito sa kanyang tagapagligtas. Pagkatapos ay lumakad si Alicia sa kanya at sinabing hindi niya nakikita or naririnig ang mga anghel, ngunit tiyak na naramdaman niya ang kanilang presensya sa nayon at nararamdaman niya sila kahit ngayon. Naiwang walang imak si Zori, at sinabi sa kanya ni Alicia na ang paglilitis sa sagradong espada ay gaganapin sa lalong madaling panahon, na nagmumungkahi na dapat siyang lumahok dito. Inaangkin niya na ang orihinal na bayani ay dapat na isang tao tulad ni Zori, kaya binigay niya sa kanya ang guwantes na nagsasabing karapat-dapat siya. Nang wala na si Alicia sa domain ng nayon, napansin ni Zenrose na may pumasok na nanghihimasok. Tumalon siya at pamwesto na nagbibigay sa kanya ng mas magandang view, ngunit wala siyang mahanap. Kaya, sinabi niya sa lahat na maging mapagmatsyag at kumalat upang hanapin ang nanghihimasok. Sumama rin sina Zori at Mike sa paghahanap, at nang makakita sila ng asol na apoy na pagsabog sa di kalayuan, tumakbo sila patungo dito. Nalaman nilang natalo na ng nanghihimasok ang isa sa kanilang mga kasamahan. Ang nanghihimasok ay nasa sabik na makita ang dalawa pang mga kalaban, at sina Zori at Mike ay bumunot ng kanilang mga armas. Sinabi nila sa kanya na umalis bago nila siya hulihin, ngunit si Luno ay tumatawa at nangungot siya lang sa kanila. Tumakbo si Zori patungo sa kanya, ngunit sinugod siya ni Luno ng napakabilis na labis siyang dinadala ng kanyang mabibilis na galaw. Hinawakan niya ang lalamunan ni Zori, inilagay siya sa isang pader, at pagkatapos ay dinala siya sa malalim na kagubatan kung saan niya ito itinapon. Aatakihin muli ni Luno si Zori, ngunit naiiwasan niya ang pag-ataking iyon sa huling sandali. Muling sinugod siya ni Luno, ngunit dumating doon si Mike para suportahan ang kanyang kaibigan at inatake si Luno gamit ang water gun. Iniiwasan niya ang pag-atake, at sinundan ng pag-atake ni Mike ng mga icicle lances. Iniiwasan din ng mga ito ni Luno at pagkatapos ay tumalon sa likod ni Mike na naglalayong tapusin muna siya. Iniligtas siya ni Zori at gumamit ng malakas na suntok sa bituka ni Luno na nagpapalipad at bumagsak sa pader. Sa kabila ng pag-atake, hindi siya nasaktan, ngunit pagkatapos ay ang tunay na master, si Zenrose, ay gumawa ng isang superhero landing at binigyan si Luno ng isang huling pagkakataon na tumakas. Tinatanggap niya sa oras na ito, sinabi na hindi niya nais na magaksaya ng oras dahil hindi naman talaga sila ang kanyang target, at pagkatapos ay umalis na.
Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Zori kay Zenrose sa paniniwalang nalaman ng mananalakay ang nayon dahil pinapasok niya si Alicia. Gayunpaman, iniisip ni na Mike at Zenrose na ang pag-atake ay hindi kasalanan ni Zori or ni Alicia. Sa gabi, naalala ni Zori ang sinabi ni Luno tungkol sa isang bagay at napagtanto na sinusundan niya si Alicia sa simula. Nagmamadali siyang iligtas siya at humingi ng paumanhin sa kanyang mga kaibigan sa pag-iwan sa kanila nang walang sinasabi. Ngunit si Mike ay naroon mismo sa kanya, habang plano niyang samahan siya sa kanyang paglalakbay. Natigilan si Zori at tinanong siya kung bakit niya gustong gawin iyon. Sumagot si Mike na kung hinahabol ni Luno si Alicia, dapat nilang tulungan siya, at hindi sapat si Zori para doon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang punyal na natagpuan niya sa mga guho na nawala ni Alicia sa kanyang paggalugad. Ang punyal ay may crest ng maharlikang pamilya ng Helen, na nangangahulugang si Alicia ay hindi ordinaryong kabalyero kundi isang prinsesa, at dapat nila siyang tulungan. Natutuwa si Zori na malaman na ang kanyang matalik na kaibigan ay sasama, at si Mike ay namumula habang sinasabi niya na hindi niya maaaring hayaan ang isang walang muwang na kaibigan sa mundong mag-isa. Naglalakad sila patungo sa kaharian ng tao, at ipinarating ni Mike ang mensahe mula sa kanyang lolo, na hinihiling kay Zori na tahakin ang sarili niyang landas at mamuhay ng lubos. Malapit na silang makarating sa kaharian ng tao, at sa pagsikat ng araw, ang mga mata ni Zori ay kumikinang sa pagtataka habang tinatanaw niya ang napakagandang tanawin. Naglibot sina Zori at Mike hanggang sa tuluyang makarating sa lungsod ng Love Lake. Nakikita nila ang isang malaking pulutong na pumapasok sa lungsod, at bilang mga baguhan sa isang bansa, sila ay nabigla sa napakaraming tao. Habang tinitingnan ni Zori ang karamihan, isang redhead na merchant ang dumating doon at tinulungan siyang tumawid sa gate dahil napagtanto niyang siya ay isang bagong dating, na hindi sanay sa paraan ng pamumuhay sa lungsod. Nang malaman niya na wala siyang pass para makapasok sa lungsod, nagmumungkahi siya ng isa pang paraan na magagamit niya para mabilis na makapasok sa lungsod. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang merchant caravan na tinatawag na Arrow Feathers na may libreng visa sa lahat ng bansa at lungsod. Tinulungan niya si Zori na tumawid sa gate gamit ang kanyang pass, at pagkatapos ay humingi siya ng pera. Noon natutunan ni Zori ang tungkol sa pera, at sinabing wala siyang ganoon. Hindi naniniwala sa kanya ang babaeng mapula ang buhok, at nagsimulang maghanap sa loob ng kanyang bag kung saan nakahanap siya ng punyal na may royal crest. Tumanggi si Zori na ibigay iyon sa kanya, sinasabing kailangan niyang ibalik ito sa isang tao, at naiintindihan ito ng babaeng mapula ang buhok, na sinasabing may utang si Zori sa kanya ngayon. Hindi nagtagal, pumasok sina Zori at Mike sa lungsod, at namangha sila sa maligaya nitong vibes. Nagpasalamat si Zori sa redhead bago siya umalis para sa negosyo, ngunit nang lumingon siya kay Mike, nalaman niyang nanghina siya dahil sa masamang aura na naruroon sa paligid. Ito ay lumalabas na higit pa sa isang pagiging introvert na kalikasan, na nagiging mas mahusay sa sandaling siya ay lumayo sa mga tao. Pagkatapos, nakita ni Zori si Luno sa palengke. Tumatakbo si Luno, nagparkour sa lungsod, at sinundan siya ni Zori at sa wakas ay naabutan siya. Hinihiling niyang malaman kung bakit hinahabol ni Luno si Alicia, at tumugon siya na kumuha siya ng kontrata para tapusin siya. Gayunpaman, nalaman niyang palaging nakakatuwa ang mga bagay sa paligid ng prinsesa, kaya't sumuko na siya sa pagpaslang sa kanya. Ngunit nangangahulugan lamang iyon na hinahabol siya ng ibang mga partido ngayon, at sinabi niya kay Zori na maging alerto sa pagprotekta sa babae bago tumakas. Hindi nagtagal, sina Zori at Mike ay sumali sa linya para sa sagradong ritual ng espada, at sa oras na pumasok sila sa templo, malapit nang matapos ang ritual. Nandoon si Alicia at ang kanyang guro kasama ang iba pang miyembro ng council. Ang sagradong espada ng maalamat na bayani ay nakatusok sa isang bato, at sa base nito, natutulog ang isang may puting buhok na dilag. Si Zori at Mike lang ang tila nakapansin sa kanya, at napagtanto nilang isa siyang anghel na nagbigay ng sagradong espada sa orihinal na bayani. Lumalabas ang isang kabalyero upang iangat ang talem, ngunit habang siya ay nagpupumiglas at nabigo, ang may puting buhok na babae ay nagising, naramdaman ang malakas na masamang aura na tumataas mula sa madla. Pagkatapos ay idineklara ng guro ni Alicia na hindi maaaring isagawa ng kanilang bansa ang pagsubok na ito sa nakalipas na ilang taon dahil sa kalagayan ng mundo, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa nila ito dahil sa prinsesa.
Habang pinapalakpakan siya ng mga tao, hindi masaya ang isang miyembro ng konseho, at ang kanyang mga mata ay nasa isang asasin na inupahan niya para harapin ang prinsesa. Matapos subukan ng kabalyero na bunuotan ng espada at nabigo, humarap si Alicia at sinabi sa mga tao na ang kanilang kaharian ay may napakasamang pakikitungo sa kanilang mga kalapit na nayon ngayon, at maaaring magsimula ang digmaan anumang oras. Inaangkin niya na karamihan sa mga tao ay nag-iisip na inayos niya ang paglilitis upang itaas ang moral ng publiko bago ang digmaan, ngunit hindi niya iyon gusto. Ipinahayag ni Alicia na nais niyang makamit ang kapayapaan at pagkakasundo sa kanyang mga kalapit na nayon, kaya hindi niya planong atakihin ang mga ito hanggat hindi muna sila umaatake. Ang kanyang pahayag ay hindi tinatanggap ng mga manunood na natatakot at nataranta tungkol sa digmaan, at ang saloobin ng kanilang pinuno, at ang masamang aura sa paligid ay lalong tumitindi. Nararamdaman ito ni Mike at ng may puting buhok na babae, at pagkatapos ay biglang gumapang ang kadiliman, at ang lahat ng mga sulo ay sumabog na may asol na apoy. Ang mga bintana ay nababahira ng kadiliman, at isang masamang aura ang dumaloy patungo sa gitna, na bumubuo ng isang higanteng bula na sumabog upang ipakita ang isang phantom dragon or demonyo. Lumilipad ang demonyo, sinisira ang templo at sinilaban ito, ngunit habang sumusugod ito sa sagradong espada, tinataboy ito ng enerhiya nito. Napagtanto ni Zori na may isang paraan lamang upang pigilan ang demonyo at tumakbo patungo sa espada, tinawag ang pangalan ni Alicia. Muntik nang matamaan si Zori ng buntot ng demonyo ngunit ligtas siyang naabot. Ang lugar ay nag-aapoy, at ang lahat ay nagpapanik dahil hindi nila alam kung ano ang tumama sa kanila dahil hindi nila nakikita ang demonyo. Tumakbo si Zori sa espada at sa babaeng nasa harapan nito, at nagpakilala sa kanya. Hiniling niya sa kanya na gumawa ng isang bagay tungkol sa demonyo gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit ang babae ay tumugon na ang bayani lamang ang makakatalo dito. Nang makita siyang nakikipag-usap sa hangin, napagtanto ni Alicia na talagang nakikita ni Zori ang mga anghel. Pero bago pa niya ito matanong, inatake siya ng isang asasin. Si Alicia ay umiiwas at hinaharangan ang mga pag-atake, ngunit ang asasin ay may mas mataas na antas ng liksi kaysa sa kanya at na-overwhelm siya. Gusto siyang tulungan ng guro ni Alicia, ngunit ang pangunahing nagsasabuatan sa likod ng pagpaslang, si Mateo, ay nagsabi sa kanya na tulungan ang ibang tao na lumikas. Si Zori ay nabalisa sa pagitan ng pagsisikap na tulungan si Alicia at iligtas ang lahat, at bilang isang maginoo, pinili niya ang unang pagpipilian. Gayunpaman, sinigawan siya ni Alicia na huminto at sinabihan siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa demonyo, dahil walang ibang makakagawa nito. Pumunta si Zori sa sagradong espada, at sinabi ng babae na dahil nakikita niya siya, mayroon siyang mga kinakailangang kwalifikasyon upang maging isang bayani. Gayunpaman, hindi niya planong hayaan siyang humawak ng espada bago niya ihayag kung bakit gusto niya ang kapangyarihang iyon. Kaya, tinanong muna ni Zori ang babae para sa kanyang pangalan at nalaman na siya ay tinatawag na Lisa, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na matuklasan ang mga guho sa buong mundo. Nais ni Zori na gamitin ang kaalaman mula sa mga guho upang lumikha muli ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao at mga anghel, at ang pagkatalo sa demonyo ay maglalapit sa kanya sa kanyang pangarap na makamit ang walang hanggang kapayapaan. Matapos makapagsalita, inabot niya ang espada, at nang hahawakan na niya ito, isang maliwanag na liwanag ang nagmumula rito, at huminto ang oras. Nagtataka si Zori kung ang nangyayari sa paligid, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Lise na nagmumula sa espada. Sinabi niya sa kanya na ang bayani ay marahil ang pinakamalungkot na tao sa mundo, na dapat gumawa ng masakit na mga desisyon at nanganganib na kamuhian ng mga tao kahit na matapos silang iligtas. Sumagot si Zori na wala siyang pakialam sa mabigat na landas na iyon kung kaya niyang protektahan ang lahat. Dito, hawak niya ang espada, at ang crest ng bayani ay lumilitaw sa kanyang kamay. Hinugot niya ang espada mula sa bato, at ang oras ay nagsimulang gumalaw muli. Si Zori ay naglalabas ng gininto ang aura, at habang inaatake siya ng demonyo, hindi siya nabigla. Siya ay nagmamadali patungo sa Phantom Dragon, hiniwa ito ng madali, at pagkatapos ay dumapo sa lupa, ipinakita ang kanyang napakagara na costume at isang higanteng nagninangas na espada. Ang lahat ay natigilan nang makita siya, at pagkatapos ay lumitaw ang espiritu ni Lise sa tabi niya, na nagsasabi sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang demonyo.
Ipinadaloy ni Zori ang kanyang lakas ng apoy sa pamamagitan ng espada, at sa isang indayog, sinunog niya ang demonyo. Ang kadiliman ay naglaho sa pagkatalo ng halimaw, at ang apoy sa gusali ay nawala din. Bumalik sa normal si Zori pagkatapos noon, at ang espada ay naglaho at pumasok sa kanyang katawan habang ang lahat ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Ang assassin na humahabol sa buhay ni Alicia ay tumakas ilang sandali bago bumagsak si Zori. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Zori sa bahay ni Alicia at nakita niya sina Mike at Lizzie sa tabi niya, na nagsasabing siya ay pagod na pagod dahil sa pag-channel ng enerhiya ng espada at nagkaroon ng mataas na lagnat habang siya ay walang malay. Nalaman ni Zori na iniligtas siya ni Alicia, at agad niyang napagtanto na nasa panganib din ang kanyang buhay. Habang nagtatanong si Zori tungkol sa kanya, pumunta si Alicia sa silid at ipinahayag ang kanyang kaluwagan na makita siyang maayos. Nakakakuha sila ng masaganang almusal, at nagpapasalamat sila sa isa't isa sa pagliligtas ng kanilang buhay. Sinabi ni Alicia na nagsimulang tumibok ang kanyang puso nang makita si Zori na binunot nito ang kanyang espada, at tinalo ang halimaw. Para pasalamatan siya, naghanda siya ng regalo. Isinuot ni Zori ang damit ng bayani, isang toned-down na bersyon ng kanyang magarang costume, at pinupuri siya ng lahat ng babae, at sinabi ni Mike na naglalagay lang ito ng kolorete sa isang hindi kagwapuhan na lalaki. Habang nakikipag-away si Zori sa kanya, nagulat si Alicia at tinanong siya kung narito ang mga anghel. Sinabi ni Zori na andito sila, at ipinakilala niya sina Mike at Lizzie sa kanya. Sinabi ni Alicia na lagi niyang alam sa kanyang puso na si Zori ang magiging bayani balang araw, at naniniwala na ang iba ay walang silbi dahil hindi nila nakikita ang mga anghel kahit na sila ay nasa harapan nila. Nais sabihin ni Lisa kay Alicia na hindi siya useless, kaya't hiniling niya kay Zori na hawakan ang kanyang kamay upang ma-activate niya ang kanyang kapangyarihan para sa paglipat ng data. Hinawakan ni Zori ang kamay ni Alicia habang kinakausap siya ni Lisa, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata para sa mas mahusay na mga resulta, ngunit walang nangyayari kahit gawin iyon. Sinabi ni Mike na hindi makapag-concentrate si Zori dahil first time niyang humawak sa kamay ng isang babae sa kanyang buhay. Sinabihan ni Lisa si Zori na maglagay ng higit pang mga sensory block at hiniling sa kanya na huminga din habang isinasara niya ang kanyang mga tainga. Kapag kinausap niya si Alicia pagkatapos nito, maririnig na niya siya at maging ang boses ni Mike. Pagkatapos ay sinabi ni Lisa kay Alicia na ang mga anghel ay maaaring tumingin sa mga puso ng mga tao, at ang mga nagpapabe sa kanila ay nagsimulang magbigay daan sa masamang aura at magdala ng kapahamakan. Ngunit hindi niya kailanman ginawa iyon, tumatagal ang kanilang pag-uusap. Pero pinigilan sila ni Zori at humihingal dahil hindi na siya makahinga. Tinanong niya si Lisa na dapat mayroong isang mas mahusay na paraan upang gawin ito, at sumagot siya na kung maaari niyang makabisado ang kanyang mga kakayahan bilang bayani, hindi nakakailanganin ang sensory block. Itinuturing ito ni Zori bilang magandang balita, at iniisip niya na kung kaya niyang magsumikap at ma-level up ang kanyang hero skills, maipaparinig niya ang boses ng anghel sa lahat. Gayunpaman, naniniwala si Lisa na hindi posible dahil si Alicia ay may likas na talento upang makilala ang mga anghel. Sa sandaling iyon, si Alicia ay nakatanggap ng isang tawag mula sa palasyo, at si Lisa ay nagmungkahi kay Zori na dapat silang mamasyal. Samantala, sabay silang sumakay sa isang karwahe, at nakita ni Zori ang marka ng bayani sa mga lansangan. Sinabi ni Alicia na ang mga tao ay naghihintay sa pagbabalik ng kanilang pinakadakilang bayani sa loob ng maraming siglo, at ito ang kanilang paraan upang tanggapin siya. Nanlamig si Zori habang iniisip ang napakabigat na bigat ng mga inaasahan, at pagkatapos ay ibinaba siya ni Alicia kasama ang dalawang anghel sa tarangkahan ng palasyo kung saan nagkaroon siya ng panibagong kahinaan. Ipinaliwanag ni Lisa na ang sanhi ng kanyang biglaang kahinaan ay ang masamang aura, at nakikita rin ito ni Zori ngayon. Sinabi niya sa kanya na mag-concentrate at alamin ang pinagmulan nito, at si Zori ay nag-focus ng husto at nahanap ang masamang aura na nagmumula sa isang nasirang gate. Nasasanay na siya sa masamang aura at nagpas siyang pumasok sa loob para makita ang pinanggalingan nito. Nakahanap si Zori ng isang guwang na pader sa mga guho, na isang uri ng selyadong pinto na may mga code na dapat gawin. Hinanap ni Mike ang unang susi, ngunit pagkatapos ay isa pang lock ang nagpa-pop up. Tinanong ni Lisa ang mga lalaki kung paano nila alam ang tungkol sa mga guho, at sumagot sila na iyon lamang ang nakakatuwang aktibidad na mayroon sila sa nayon.
Ang pangalawang lock ay may crest ng Highland Royal Family, at napagtanto ni Zori na nakalimutan niyang ibalik sa kanya ang punyal ni Alicia para magamit nila ito bilang susi. Inilagay niya ang crest sa ibabaw ng selyo, na nagbubukas ng magic door na nagbubuklod sa dingding. Pumasok sila sa isang madilim na koridor kung saan automatikong umiilaw ang mga torch habang naglalakad sila sa harap nito. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang bukas na lugar na may mas malakas na masamang aura, at nagulat si Zori nang makakita siya ng estatwa ng dragon. Alam niya na ang mga dragon ay tinatawag na simbolo ng masamang kapalaran, at ang pagkakatawang tao ng kalamidad. Kung ang isang tao ay lumikha ng isang rebulto ng isa, maaari rin siyang maging isang mananamba ng demonyo. Nagtataka si Zori kung ang estatwa ang pinagmulan ng masamang aura, ngunit naniniwala si Lise na iba ito. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang aktibidad sa itaas at tumangala upang makita ang isang phantom bat na demonyo. Inaatake nito ang partido, pinaghihiwalay sila, at kapag ginamit ni Mike ang kanyang pag-atake ng yelo dito, nadudurog ito sa maliliit na paniki. Sinenyasan ni Lise si Zori na maghanda, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang atakihin ang mga paniki gamit ang kanyang espada. Ay nalalayan din siya ni Lise sa pamamagitan ng paggamit ng mga explosive talisman, at sa inis nito, ang mga paniki ay nagsama-sama upang maging higanteng demonyo muli. Inatake nila si Mike, at si Zori ay nagmamadali upang iligtas siya, ngunit napagtanto na napakahirap na harapin ang isang higanteng paniki. Hiniling sa kanya ni Lise na ikalat ito sa mas maliliit na paniki upang madalisay niya silang lahat gamit ang kanyang mahika. Sinugod ni Zori ang demonyo at pinutol ito sa mas maliliit na fragment na nagiging paniki, at ikinalat ni Lisa ang kanyang mga talisman sa silid upang gamitin ang kanyang malakas na kasanayan, Flare Vortex, na sumusunog sa masamang kontrol ng aura sa mga paniki. Ang mga paniki ay bumalik sa normal at lumipad, at si Zori ay natutuwa na sila ay nanalo. Sinusuri ni Lisa ang kanyang kalusugan at sinabi sa kanya na magagamit niya ang supernatural na lakas na nakukuha niya mula sa mga anghel, ngunit ang pagpasok sa isang kontrata sa kanila ay magbibigay ng stress sa kanyang katawan. Sinabi ni Lisa sa kanya kung nakakaramdam siya ng bigat dahil sa kanya, maaari siyang pumasok sa loob niya, at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanyang espiritu at pagpasok sa kanyang katawan. Nagulat si Zori at tinawag si Lise pabalik, ngunit ipinaalala ni Mike sa kanila na ang masamang aura ay hindi pa nawawala, at ang tunay na pinagmulan nito ay tila nasa malalim na looban. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang madilim at mabahong silid. Pinaliwanag ito ni Lisa, at kinilabutan si Zori nang makakita siya ng mga kalansay at tanikala, kaya napagtanto niya na ito ay isang uri ng torture room. Kinilabutan din si Mike, at malungkot na ipinaliwanag ni Lisa na ang ruins na ito ay nilikha ng mga nakaraang hari ng Highland Kingdom. Ang mga taong nagrebelde sa gobyerno ay nawala, tulad ng ginagawa nila sa ibang mga bansa, at pagkatapos ay dinala sila dito, pinupuksa ng palihim. Ang kanilang mga katawan ay nalante sa paglipas ng panahon, ngunit ang kanilang puot ay nauwi na ngayon sa masamang aura at nagluluwal ng mga demonyo. Si Zori ay natakot, ngunit siya ay napanatag nang malaman na si Alicia ay hindi kasama sa alinman sa kalupitan na ito. Ipinahayag ni Lise na dinala niya siya sa lugar na ito upang sabihin sa kanya ang tungkol sa huling tungkulin ng bayani, na sirain ang Lord of Calamity, na siyang pinagmulan ng lahat ng masamang aura at ang lumikha ng masamang aura. Napakatindi ng kanyang masamang aura na maaaring humantong sa pagkawasak ng mundo, at hindi pa sapat ang lakas ni Zori para harapin siya. Kaya naman hiniling ni Lise sa kanya na maglakbay sa mundo, at hanapin ang kanyang mga dahilan para protektahan ang mundo habang lumalakas upang harapin ang kanyang huling kaaway. Si Zori ay tensyonado, ngunit sinabihan siya ni Mike na huwag masyadong isipin ang tungkol dito gamit ang kanyang walang laman na utak. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang pagpuno ng tubig sa silid, at napagtanto ni Lise na ang masamang aura dito ay nasira ang ilang mga bahagi ng lawa. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na tumakas nang biglang bumuhos ang mga bukal ng tubig, at ang bubong ay nabibitak dahil sa mga ito. Ginamit ni Mike ang kanyang salamangka ng yelo upang i-freeze ang tubig at lumikha ng pagkakataong tumakas, ngunit natunaw ang yelo sa lalong madaling panahon, at nalaman nilang kahit ang pangunahing bulwagan ay binaha. Inihagis ng isang water fountain si Zori, na nawalan ng balanse at malapit ng ma-headbutt ng higanteng estatwa ng dragon. Ngunit sina Mike at Lise ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang iligtas siya.
Nagmamadali silang lumabas na umaasang magiging ligtas doon, ngunit nakatagpo sila ng isang kakilakilabot na bagyo na nagngangalit doon. Itinuro ni Lise pataas, sinasabing isang malakas na masamang aura ang sanhi nito. Mayroong isang nakakatakot na madilim na buhawi sa gitna ng lungsod, at kahit na si Zori at ang kanyang mga kaibigan ay natigilan nang makita ito, determinado rin silang pigilan ito. Gayunpaman, ang buhawi ay hindi ang pinakamasama sa kanilang mga alalahanin dahil nakikita nila ang anino ng isang dragon sa loob nito. Binago ng buhawi ang direksyon nito at tumungo sa Royal Palace kung saan natulala si Alicia nang makita ito. Tinawag niya ang kanyang mga gwardya upang hayaan ang mga sibilyan na sumilong sa loob ng palasyo. Nang mapansin ng kanyang guro si Zori na nakatayo sa harap ng buhawi, sinabi sa kanya ni Mike na hindi nila ito mapipigilan, at sasayangin nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtayo sa harap ng dragon, pero ayaw ni Zori na mapahamak si Alicia. Gayunpaman, ang dragon ay biglang lumipad, at ang buhawi ay naglaho, na sinundan ng panahon na bumalik sa normal. Nababali sa parent si Lisa habang sinasabi na hindi niya inaasahan na makakakita siya ng dragon dito, at ang nakakatakot pa ay tila gawa ito ng masamang aura. Hindi nagtagal, tumakbo si Alicia para pasalamatan si Zori, at doon din nagtitipon ang mga tao sa lungsod. Naniniwala sila na pinalayas ng bayani ang dragon at nagsimulang magsaya para sa kanya, na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, dumating doon si Mateo ang may paka na kanina at hiniling si Zori na samahan siya sa hapunan, dahil gusto niyang pasalamatan siya ng maayos. Hindi suportado ni Alicia ang ideyang ito dahil pakiramdam niya ay gusto ni Mateo na manipulahin ang bayani, ngunit naiisip lang ni Zori ang tungkol sa libreng pagkain, kaya tinanggap niya ang imbitasyon at hiniling na samahan siya. Nang maglaon, bumalik sila sa kanyang mansyon, ngunit sa daan, nakita ni Zori ang pagkawasak na dulot ng buhawi at hiniling kay Alicia na ihinto saglit ang karwahe. Pumunta sila sa labas dahil napansin ni Zori ang masamang aura na lumalakas, at sinabi ni Lise na hindi na ito magtatagal bago ito tuluyang masakop ang lungsod. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Mateo, ngunit hindi pinayagan ng katulong doon si Alicia na sumama kay Zori, sinabi na siya ay tinawag kaagad ng hari. Si Alicia ay nag-aatubili ngunit hindi makagalaw sa kanyang sarili dahil pinatawag siya ng hari. Pagkatapos ay nakipagkita si Zori kay Mateo, na nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Alicia, at sinabi ni Zori na magkaibigan sila. Sinabi ng matanda na gusto rin niyang makipagkaibigan sa kanya at inalok siya ng inumin. Sinabihan ni Mike si Zori na mag-ingat sa libreng pagkain at sinubukan ito kung may lason, ngunit pagkatapos malaman na ligtas ito, pinainom niya ito kay Zori. Tinanong siya ni Mateo tungkol sa kanyang mga plano, at isiniwalat ni Zori na plano niyang talunin muna ang dragon dahil sa pagpaslang dito, maaaring gumawa ng isang hakbang patungo sa kapayapaan. Sa gabi, habang payapang natutulog si Zori, iniimbitahan ni Mike si Lisa para sa isang pribadong pag-uusap dahil tila nawalan siya ng purpose sa buhay matapos maging bayani ang kanyang matalik na kaibigan. Tinanong niya si Lisa kung ano ang dapat niyang gawin para matulungan si Zori ngayon, at sinabi niya sa kanya na pumunta sa hilaga at hanapin ang isang sinaunang guho na may hawak na isang maalamat na artifact na katulad ng sagradong espada. Naniniwala siyang matutulungan niya si Zori kung mahahanap niya ang artifact na iyon, at umalis si Mike ng mag-isa para hanapin ito. Sa umaga, kapag napagtanto ni Zori na umalis na si Mike, natakot siya ngunit pagkatapos ay huminahon sa pag-iisip na ang kanyang matalik na kaibigan ay dapat magkaroon ng ilang wastong dahilan upang umalis nang hindi sinasabi sa kanya. Nagpasya siyang gawin kung ano ang dapat niyang gawin, at magpatuloy upang habulin ang dragon. Pagkatapos ay nakita niya si Alicia, na inutusan ng hari na tulungan ang isang lungsod na dumaranas ng salot. Nagpasya siyang sumali sa kanyang squad bilang kanyang bodyguard, at i-escort siya sa kalapit na lungsod. Sa kanyang mga pahinga, sinabi ni Alicia sa kanya na noong unang lumitaw ang dragon sa mga tao, lumitaw ang isang maalamat na bundok na tinatawag na riyak. Tila may koneksyon ito sa mga dragon, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta doon upang makahanap ng mga pahiwatig. Naglalakbay sila sa isang kakaibang kagubatan kung saan nakatira ang isang mahiwagang daikyo ng Galamay. Tiniyak ni Alicia kay Zori na sila ay magiliw na nilalang, ngunit sa gabi, inaatake ng mga nilalang ang kanilang kampo. Gayunpaman, nakikita ni Zori at Lisa ang kanyang tunay na anyo, at napagtanto na ito ay isang demonyo na sumakop sa katawan ng Galamay na halimaw.
Si Zori ay sumugod patungo sa halimaw at tinamaan ito ng kanyang espada, dinadalisay ito sa isang pag-atake. Kinabukasan, sinabi ni Alicia kay Zori na ang lungsod na kanilang pupuntahan ay dumaranas ng isang kakilakilabot na kaso ng sakit, at ang mga doktor na ipinadala mula sa kabisera ay maaaring hindi makakatulong sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya si Zori tungkol sa kwento ng kanyang buhay, at narinig niya na iniligtas siya ng matandang si Zenrose mula sa isang malaking apoy at inampun siya. Sinabi niya na ayon kay Zenrose, palagi niyang nakikita at naririnig ang mga anghel, at gusto ni Alicia na matuto patungkol sa kanila. Kaya, binibigkas ni Zori ang nabasa niya sa mga celestial records, at sinabi na ang mga anghel ay hindi lahat makapangyarihan at kayang kontrolin ang isa sa apat na pangunahing elemento, katulad ng lupa, tubig, apoy, at hangin. Noong sinaunang panahon, nakikita at naririnig sila ng mga tao, ngunit pagkatapos ay tumigil sila sa paggalang sa kanila at nawala ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan sa kanila. Di nagtagal, nagsimulang mag-away ang mga tao, at nagsimula ang panahon ng kaguluhan, na humahantong sa mundo sa kasalukuyang estado nito. Di nagtagal, naghiwalay sila, at tumungo si Zori sa Riyak Mountain, habang narating ni Mike ang mga guho pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Kasabay nito, pareho nilang naaalala kung paano sila palaging hindi mapaghihiwalay, at pinangarap na tuklasin ang lahat ng mga guho ng mundo ng magkasama. Si Mike ay natutulog sa tarangkahan ng mga guho, at nang magising siya kinaumagahan, nakita niya ang isang marilag na tanawin. Naglalakad siya sa kalahating lubog ng mga guho at sumisid para makapasok sa mga ito. Narating niya ang gitna ng mga guho at nakakita ng isang maringal na arrow, ngunit nang malapit na niya itong kunin, isang grupo ng mga demonyong parang insekto ang umatake sa kanya. Lumalaban siya gamit ang kanyang sandata ngunit wala siyang magawa, at napaatras. Sa kabutihang palad nakikipag-ugnay siya sa arrow, at nakakuha ng kapangyarihan nito. Gamit ang kapangyarihang iyon, tinatangay niya ang mga demonyo at nagpas siyang bumalik kaagad kay Zori. Bumalik sa kinaroroonan ni Zori, umakyat sila ni Lise sa bundok, ngunit mas lumalakas ang masamang aura, na nagdulot sa kanya ng mga problema sa paghinga. Maya-maya, nakarinig sila ng malakas na kalabog, at isang payong ang dumaan patungo sa kanila. Habang iniisip ni Zori kung ano ang nangyayari, ang babae ay biglang nahulog sa bundok ng napakabilis. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Zori ay nasa daan para saluhin siya. Tinanggap ni Zori ang impact ng pagkahulog nito at kahit papaano ay nananatiling nakatayo. Pero sa halip na pasalamatan siya, tinawag siyang walang modo ng dalaga. Kinikilala ni Lisa ang babae bilang ang anghel na si Eldrep ngunit habang sinasabi nila ang kanilang mga pagbati, isang orc demon ang umaatake sa kanila gamit ang kanyang spike mace. Bahagyang iniiwasan ni Zori ang kanyang nakakadurog na atake, at pagkatapos ay ginamit ni Eldra ang kanyang earth magic para ipadala ang demonyong lumilipad. Bumaba siya, sinabing nandito lang siya sa kanyang nakagawiyang patrol at hindi inaasahan na makakatagpo siya ng hindi invited na bisita dito. Nagpasalamat sa kanya ni Zori, ngunit sinabi ni Elder sa kanya na masyadong maaga para doon dahil buhay pa ang demonyo. Sinusugod ni Zori ang halimaw gamit ang kanyang nagninangas na espada, ngunit walang epekto sa kanya ang kanyang mga pag-atake. Ipapalipad na siya ng demonyo, ngunit pagkatapos ay iniligtas siya ni Lisen ng kanyang mahika sa apoy. Ang kanyang mga pag-atake ay wala ring epekto sa halimaw dahil sa makapal na masamang aura, ngunit pagkatapos ay isang misteryosong lalaki ang umatake dito, at ang demonyo ay bumagsak pagkatapos masunog ng asol na apoy. Nawawala ito, at nagtataka si Zori kung ano ang nangyari nang dumating ang lalaki at sinabi sa kanya na siya ay isang kalunos-lunos na bayani. Kinilala ni Lisa ang lalaking kayumanggi ang balat bilang ang anghel na si Xander, na may hawak ng isang espesyal na artifact na maaaring pumuksa ng mga demonyo. Hinarap siya ni Zori, sinabing hindi na kailangang tapusin ang demonyo kung nadalisay sana nila ang nilalang na nasa loob nito. Ngunit tumawa si Xander, na sinasabi na kung minsan ay kasawian ang tanging kaligtasan. Sinabi ni Lisa kay Xander na umalis, ngunit sinabi niyang hindi siya aalis hanggat hindi niya napaslang ang kanyang target. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zori na may paparating, at ang masamang aura sa kanilang paligid ay nagsimulang tumaas habang umuuga ang lupa. Sinabi ni Xander na ang dragon na kanyang tina-target ay narito, at sigurado, ang dragon ay lumilipad patungo sa kanila at umuungal.
Tinawag ito ni Eldrin na kanyang kapatid, at sinabi ni Xander ang nakakagulat na kwento na ang dragon ay talagang nakatatandang kapatid ni Eldrin at ang kanyang dating matalik na kaibigan. Ang dragon ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanila, at sinabi ni Zori na dapat nilang dalisayin siya dahil siya ay orihinal na isang anghel. Ngunit halos durugan siya ng dragon sa ilalim ng mga paa nito. Iniligtas siya ni Xander sa huling sandali, at sinabi sa kanya na ang mga dragon na ganap na nahayag ay hindi maaaring dalisayan. Sinusuportahan din ni Lise at Eldra ang kanyang pahayag. Sinabi ni Xander na tatapusin niya ang dragon gamit ang kanyang sariling mga kamay ngayon, ngunit bago niya ito maatik, lumikha si Eldra ng pader na bato sa pagitan nila, na hinihiling sa kanya na iwanan ang kanyang kapatid na mag-isa. Inaatake siya ng kanyang kapatid na dragon, ngunit iniligtas ni Zori ang kanyang buhay. Inatake ni Xander ang dragon at sinabihan si Zori na kunin si Eldra at tumakbo. Dinala siya ni Zori sa ligtas na lugar, ngunit tumanggi pa rin si Eldra na magpasalamat sa kanya at tinawag siyang walang modo muli bago nagtanong kung bakit siya narito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa dragon na sumalakay sa lungsod, ngunit sinabi ni Eldra na hindi niya ito kapatid. Alam iyon ni Zori, at sinabi niyang gusto lang niyang maabot ang bundok upang mahanap ang katotohanan tungkol sa mga dragon, dahil makakatulong ito sa kanya na maunawaan kung bakit naguguho ang mundo kamakailan. Sinabihan siya ni Eldra na umalis ngayong nakita na niya ang dragon, ngunit sinabi sa kanya ni Zori na gusto niyang humanap ng paraan para mailigtas ang kanyang kapatid sa anumang paraan. Tinawag siya ni Eldra na walang isip, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na mahal ng kanyang kapatid ang mga tao, at isang araw umalis siya upang bisitahin ang kanilang lungsod, ngunit nang bumalik siya ay naging isang dragon. Sa palagay niya ay gumugol siya ng masyadong maraming oras sa kanila at nadungisan ng kanilang masamang aura, na ginawa silang isang halimaw na hindi mapadalisay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Zori na ang mundo ay puno ng mga misteryo at maaaring makagawa sila ng isang paraan upang dalisayin din ng isang dragon. Naantig siya sa kanyang mga salita, ngunit pagkatapos ay napansin niya na ang labanan sa pagitan ng dragon at Xander ay ganap na tumitindi. Hindi tumatama ang lahat ng pag-atake ni Xander sa dragon, na nalulunos sa kanya ng superior nitong lakas at kakayahan sa paghinga ng apoy. Nag-aalala si Eldra sa kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ni Xander na manatili sa likod dahil hindi na niya ito naaalala or ano pa man. Nagpa siya si Zori na dapat niyang gawin ang isang bagay kahit na ito ay walang kabuluhan, at hiniling kay Lise na ipahiram ang lahat ng kanyang lakas. Nag-transform siya sa kanyang ultimate mode, at sumugod sa dragon upang atakihin ito gamit ang kanyang nag-aalab na espada. Habang naglulunsad si Zori ng sunod-sunod na pag-atake sa dragon, naalala ni Eldra ang kanyang kapatid habang dinaig ng dragon si Zori at pinabagsak niya ito. Naglakad siya papunta sa dragon at hiniling na tumigil siya. Hiniling niya sa kanyang kapatid na bumalik sa kanya, ngunit pinalipad siya ng dragon gamit ang isang indayog ng buntot nito, at pagkatapos ay naghanda ng bowl ang apoy para sa kanya. Nagmamadali si Zori upang iligtas siya, ngunit biglang kinansela ng dragon ang pag-atake nito at lumipad nang hindi sinasaktan si Eldra. Dahil nasiyahan si Eldra na naaalala pa rin siya ng kanyang kapatid, nakipag-usap si Zori kay Xander, na tinatanggap din niya na hindi lahat ng pag-asa ay nawawala. Nagpasya siyang umalis sa isang paglalakbay upang makahanap ng solusyon upang dalisayin ang kanyang kaibigang dragon, ngunit sinabihan niya si Eldra na tawagan siya kung gusto niyang tapusin ang kanyang kapatid. Pagkatapos nito, hiniling ni Eldra kay Lise na maghanda ng isang kontrata para sa kanya na magbibigay daan sa kanya, upang matulungan si Zori upang makagawa siya ng paraan upang matulungan ang kanyang kapatid. Malugod na tinanggap ni Zori ang kanyang tulong at nakipagkasundo sa kanya. Nagsimula sina Zori, Eldra, at Lise sa kanilang paglalakbay, at sa gabi, ipinahayag ni Zori ang kanyang intensyon na bisitahin ang kaharian ng Roland sa susunod dahil, ayon sa Celestial Record, ang mga dragon ay sinasamba bilang mga Diyos doon. Sinabi ni Eldra na ang mundo ay hindi tulad sa mga libro, ngunit wala siyang problema na samahan siya kung makakahanap sila ng ilang mga pahiwatig upang iligtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos noon, tinanong ni Lise si Zori kung ano ang kahulugan ng purification sa kanya, at iniisip niya kung anong uri ng klaseng tanong iyon. Sinabi sa kanya ni Lise na mahalagang magkaroon ng sariling larawan ng pag-purify. Kung hindi, mapupunta sa kanya ang masamang aura habang patuloy siyang nakikipaglaban sa mga demonyo. Iminumungkahi ni Lise na bumuo siya ng isang imahinasyon at para tulungan siya sa bagay na iyon.
Gumagamit siya ng talisman para kalugan ang kanilang apoy na parang demonyo. Hiniling ni Lisa kay Zori na dalisayin ito, at hanapin ang kanyang sagot. Inatake ni Zori ang apoy, at ang kanyang pag-atake ay walang epekto, at ang apoy ay bumalik sa kanyang humanoid na hugis muli bago ito ibalik ni Lisa sa normal. Sinabi ni Zori na napakahirap, ngunit naisip ni Lisa na habang ang potensyal ni Zori bilang bayani ay medyo mataas, ang kanyang pangunahing motibasyon ay tulungan ang mga tao, na nagpapahina sa kanyang mga kapangyarihan at marahil ay matulungan siya ni Mike na mas mahusay sa ganitong kondisyon. Kinaumagahan, habang bumababa sina Zori at ang mga babae sa bundok, nakita nila ang dalawa sa mga sundalo ni Alicia na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa kanila ang tungkol sa isang kakilakilabot na bagyo na Iris sa tulay na kailangan nilang tahakin, upang matulungan ang dayuhang lungsod. Nag-aalala si Alicia sa mga taong nangangailangan ng tulong niya, kaya nakahanap siya ng ibang tulay sa di kalayuan at nagmamadaling tinungo ito. Ngunit pagkatapos ng ilang distansya, biglang nagbago ang panahon, at nang tumalikod si Alicia, napansin niya na ang mga ulap ng bagyo ay naayos sa kanilang lugar na parang sa pamamagitan ng mahika. Kaya naman nauna siyang maghatid ng mga gamot at iniwan ang dalawang sundalo para ipaalam ito kay Zori. Si Zori ay humiram ng kabayo at sumakay sa unahan upang malaman na ang kakilakilabot na bagyo ay, sa katunayan, ay sanhi ng isang demonyo. Hindi nagtagal ay narating ni Zori ang guro ni Alicia at ang mga kabalyero na natangay ng bagyo, at napagtanto ni Lisa na kayang kontrolin ng malaking cobra na demonyo ang panahon. Si Lisa ay nagboluntaryo upang panatilihing ligtas ang mga tao dito, at si Zori ay maaari lamang makipagtulungan kay Eldra. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan at nag-transform sa kanyang pangalawang magarbong costume, na may elemento ng Earth. Sinusugod niya ang ahas na demonyo at ginugulo ang kanyang mundo gamit ang isang suntok, ngunit pagkatapos ay ang ahas na demonyo ay gumanti sa pamamagitan ng mga magic blast. Iniiwasan ni Zori ang ilan sa mga ito at hinarangan ang huli, nagpas siyang dalisayin ang halimaw ngayon. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, ang demonyo ay tinamaan ng pulang kidlat, at isang dragon ang umatake dito mula sa langit. Sinabi sa kanya ni Eldra na ang dragon ay hindi pa nakukumpleto ang transformation, at dahil hindi ito kumpletong demonyo, maaari itong dalisayin. Nagpa siya si Zori na dalisayin ito, at ginamit ang ahas bilang base para ilunsad ang sarili patungo sa Dragon Demon, na pinalipad palayo, at nahulog si Zori sa lupa. Nadidismaya siya na hindi niya mapadalisay ang dragon, ngunit kahit papaano ay napuksa ang ahas na demonyo. Nang maglaon, nalaman ni Zori mula sa guro ni Alicia na ang dragon ay lumipad patungo sa lungsod kung saan patungo si Alicia, at gusto niya itong iligtas. Tinanong niya si Eldra kung maaari siyang gumawa ng tulay gamit ang kanyang earth magic, ngunit sinabi niyang hindi ito magiging posible hanggang sa hamupa ang baha. Nangyayari iyon sa lalong madaling panahon, at sinuntok ni Zori ang lupa at binibigyan ito ng maraming pagyanig na lumilikha ng pansamantalang stepang bridge. Sa kabilang panig, nakita ni Mike ang isang maliit na nilalang na anghel na hinahabol ng galit na puno ng demonyo habang siya ay nagpapahinga, kaya inatake niya ang puno upang protektahan ang maliit na nilalang. Hindi gaanong napinsala ang puno mula sa pag-atake ni Mike, kaya nagpa siya siyang atakihin ito muli. Gayunpaman, napagtanto ng maliit na nilalang na anghel na kailangan niya ng mas maraming firepower, kaya ginamit niya ang kanyang kakaibang kakayahan sa mga kakayahan ni Mike sa overdrive, at isang arrow ang nagpadala ng demonyong puno na lumilipad sa kagubatan. Pagod na ang maliit na nilalang, at maya-maya, habang umiinom siya ng tubig sa batis, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Atako. Sinabi niya na si Mike ay isang matalinong binata upang malaman ang tungkol sa mga maliliit na nilalang na Norman Angel sa kabila ng kanyang edad. Inaangkin niya na ang mga anghel na Norman ay may tungkulin sa pag-aalaga sa mga nayon, at sa nakaraan, marami sa kanila ang tumulong sa pagkonekta sa mga tao at mga regular na anghel pero ngayon nagkalat na silang lahat. Nagpasalamat si Mike kay Atako sa pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan kanina, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na dahil ang mga demonyo ay hindi pa nag-agapi, ito ay mapanganib pa rin para sa kanya. Nalaman ni Atako na plano ni Mike na hanapin ang kanyang kaibigan, kaya nagpa siya siyang makipagtambalan sa kanya hanggang sa mangyari iyon. Habang nasa daan, nagulat si Atako nang malaman na kilala ni Mike si Lisa, na sinasabing ex niya ito.
Nabalisa si Mike nang malaman na type siya ni Lise, ngunit pagkatapos ay bumaba sila sa ilog at nakita ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa kung paano ginamit ng bayani ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng tulay. Napagtanto ni na Atako at Mike na nasa malapit si Zori, at nagmadali silang hanapin siya. Hindi nagtagal ay narating ni Zori ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Helen at nalaman na nawasak ito. Makapal ang masamang aura, at sigurado si Zori na ito ang naging sanhi ng sakit sa lungsod, at ang dahilan sa likod ng dalawang bagay ay ang dragon. Nagmamadali siyang hanapin si Alicia, na nagsisilbi sa mga pasyente bilang isang nurse. Sa sandaling magkita sila, sinabi ni Eldrin na mas maganda siya kaysa sa inaakala niya, at tinanong ni Alicia kung sino ang nagsabi niyan. Ipinakilala siya ni Zori sa kanyang bagong angel partner, ngunit pagkatapos ay napagtanto na narinig ni Alicia ang kanyang boses nang hindi hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Lise na dahil tumaas ang kanyang kahusayan bilang isang bayani, at ngayon ay maaari na rin siyang magpadala ng mga boses ng wireless. Naging masaya si Alicia saglit, ngunit biglang nagbago ang kanyang mood, at siya ay nanlumo at naging malungkot. Sinabi niya na wala sa kanyang mga gamot ang gumagana. Natatakot siya na lahat ng tao dito ay masasawi sa kabila ng kanilang pagsisikap. Sinabi ni Zori na dapat silang gumawa ng isang bagay tungkol sa pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito. Bigla niyang narinig ang dagandong ng dragon, at nagpa siya na dalisayin ito minsan at para sa lahat. Hiniling ni Zori kay Eldrin na pigilan ang dragon sa paglipad palayo, kaya gumamit siya ng malakas na harang para pigilan ito habang hinihiram ni Zori ang kapangyarihan ni Lise para salakayin siya. Gayunpaman, ang dragon ay lumampas sa hadlang at lumipad palayo. Napagtanto ni Eldrin na ang dragon ay malapit ng mag-mature, at kapag nangyari iyon, ito ay magiging mas malakas. Pagkatapos ay inaatake sila ng dragon sa pamamagitan ng fire breath nito, at patuloy na neutralize ni Zori ang mga pag-atake bago sila magdulot ng pagkawasak. Nais ni Lise na si Mike ay mahimalang tumulong sa kanila gamit ang sagradong artifact, at sinabi ni Zori na nararamdaman niya na malapit siya, kaya kailangan lang nilang maghintay ng kaunti. Lumipad si Zori patungo sa dragon ngunit bumagsak sa lupa at nawalan ng lakas. Pagkatapos ay nagpa siya ang dragon na tapusin muna si Lise, at hamarang si Zori sa daanan ng fire breath nito. Gayunpaman, bago ang pag-atake ay tumama sa sinuman, sinisira ito ng arrow, at lumingon si Zori upang makita si Mike na papalapit sa kanya na may dalang arrow at isang maliit na karakter na mascot. Hindi nag-aaksaya ng oras si Lise at nagtatag ng subcontract kay Mike, na nilaktawan ang mga tuntunin at kondisyon para mabilis na magamit ni Zori ang kanyang kapangyarihan. Tumakbo si Mike patungo kay Zori, na patuloy na umiiwas sa apoy ng dragon. Naitatag ang kontrata, at tinawag ni Zori ang kanyang kapangyarihan at nag-transform sa kanyang bagong custom. Tinitipon ng dragon ang lahat ng masamang aura sa lugar para maglunsad ng malakas na pag-atake, ngunit pinagsama rin ni Zori at Mike ang kanilang mga kapangyarihan para gamitin ang kanilang ultimate move, ang Asher Shot. Inilunsad ng dragon ang mapanirang fire breath nito patungo sa kanila, ngunit ang Asher Shot ni Zori ay tumagos sa pag-atake at sa dragon. Bilang isang bonus, tumama ito sa mga ulap at lumilinaw din ang panahon. Bumagsak ang dragon sa lupa, at lumabas sina Zori at Mike sa kanilang fusion mode. Pareho silang naghahabol ng hininga, ngunit pagkatapos ay ginawa nila ang kanilang signature handshake para ipagdiwang ang kanilang reunion. Di nagtagal pagkatapos nito, nagpasya silang pangalagaan ang natitirang masamang aura na dumudumi sa tubig ng lungsod, upang pigilan ang pagkalat ng sakit. Salamat sa elemento ng tubig ni Mike, mabilis silang sumulong sa paglilinis ng kanal at pagkatapos ay umuwi na. Pagkaraan ng araw na iyon, nagpahinga sila sa library ng lungsod kung saan nag-aaway sina Mike at Eldrin ng walang dahilan. Naabutan din nila si Ronald, ang anghel na namamahala sa pagprotekta sa lungsod na nabigong gawin ang kanyang tungkulin at natupok pa ng masamang aura, at naging dragon na umatake sa lungsod. Matapos siyang dalisayin ng atake ni Zori, bumalik siya sa normal. Ngayon ay nagsisisi si Ronald na siya ay walang kakayahan at hinayaan ang masamang aura na mapunta sa kanya. Sinabi ni Lise na hindi niya kasalanan dahil ang isang malakas na masamang aura ay mahirap labanan. Tinanong siya ni Zori kung ano ang pinagmulan ng masamang aura. Walang malinaw na naaalala si Ronald, ngunit naniniwala siyang ito ay isang bagay na maliit sa una. Biglang nagsalita si Atako, sinabing marami na siyang nakitang baryo na nawala dahil sa mga maliliit na insidente, habang siya ay nakaupo sa kandanggan ni Lise.
Binuhat niya siya nang makilala ni Ronald na siya ay isang Norman Angel na dating sagana, ngunit iilan lamang sa kanila ang nakikita ngayon. Maya-maya lang, dumating doon si Alicia na may dalang hapunan at umupo sa tabi ni Zori para kumain. Nagpapasalamat siya sa tulong nito sa paglilinis ng tubig, ngunit sinabi niya na hindi pa ito kumpleto dahil aabutin ng hindi bababa sa 1 taon para malinis ang lahat ng tubig at ikot ng tubig. Naiintindihan ni Alicia, at pagkatapos ay nagpapasalamat sa mga anghel sa pagligtas sa lungsod, at idinagdag na ang mga tao ay magiging masaya na manirahan muli sa tabi nila. Tinanong siya ni Zori tungkol sa kalagayan ng lungsod, at sumagot siya na habang hindi pa rin maayos ang lahat, unti-unting ngumiti ang mga tao. Tinanong ni Zori kung may maitutulong ba siya, at pagkatapos ng ilang minuto ng formalidad, hiniling niya sa kanya na tumulong sa muling pagtatayo ng lungsod gamit ang mga supply na ipinadala mula sa kabisera. Tumulong si Zori na magbaba ng mga supply, at pagkatapos ay napansin ni Alicia na nagbabala sa kanyang mga sundalo na sino mang magtatangka na magmonopolyo sa mga supply na para sa mga tao ay mapaparusahan ng husto. Binabantayan siya ni na Elder at Mike, at naniniwala silang hindi kailangang gawin mismo ng prinsesa ito. Gayunpaman, nakuha ni Mike ang simpleng pagkamangha mula kay Zori, at naniniwala siya na bahagi ito ng kagandahan ni Alicia. Sa sandaling iyon, dumating doon ang redhead merchant na tumulong kay Zori na makapasok sa lungsod kasama ang kanyang grupo ng mga ngalakal. Tinanong niya si Alicia kung saan nila maaaring ikarga ang mga pagkain na dinala nila mula sa kabisera, at pagkatapos ay napagtanto na kausap niya ang prinsesa. Habang nag-uusap sila, tumatakbo din si Zori sa kanila, at nagulat si Alicia na kilala niya ang may pulang buhok. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Rosita at pagkatapos ay ipinaalala kay Zori na may utang ito sa kanya. Sinusuri niya ang kanyang mga sandata, iniisip kung dapat niyang kunin ang mga ito bilang kabayaran. Gayunpaman, pagkatapos ng panunukso sa kanya at kay Alicia ng kaunti, nagpasya siyang pumasok sa trabaho at nagsimulang mag-alis ng mga gamit. Hindi nagtagal, dumating doon ang guro ni Alicia kasama ang isang kabalyero na itinalaga nila sa palasyo. Nalaman nila na inutusan ni Mateo ang mga tropa na magmarcha patungo sa buffer zone kasama ang kanilang kalapit na kaharian ng Ronald. Nalaman ni Alicia ang mga detalye mula sa undercover na kabalyero na nag-uulat na ang mga matataas na opisyal ay nakatanggap ng mga tagubilin para sa digmaan. Naniniwala ang guro ni Alicia na matapos siyang paalisin, nagawa ni Mateo na kumbensihin ang iba na magsimula ng digmaan, at pinaplano niyang aisil ang mga supply mula sa mga nayon ng kaaway malapit sa borderline. Ang unang batch ng mga sundalo ay makakarating doon anumang oras. Nagpasya si Alicia na tatanggo siya sa borderline at itigil ang digmaan sa lahat ng paraan. Gustong sumama sa kanya ni Zori, ngunit tutol si Lise dito. Tinanong siya ni Zori kung bakit siya pinipigilan, at sumagot siya na ang isang larangan ng digmaan ay isang lugar kung saan ang masamang aura ay tumatakbo ng pinakamakapal, at maaaring kumonsumo ng mga tao ng buo. Sinabi niya na hindi pa handa si Zori na makita ang isang tao na maging demonyo, nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na masamang aura na nagmumula sa isang demonyo sa malapit. Habang naglalakad sila sa isang madilim na eskinita upang hanapin ang pinagmulan ng masamang aura, pakiramdam ni Zori ay mas masama ito kaysa sa anumang naramdaman niya noon, at sinabi ni Lise na isa itong demonyong tao. Hindi nagtagal ay narating nila ang silid kung saan nagmumula ang masamang aura, at kinakabahang pumasok si Zori dito at tumingin sa paligid upang makita ang isang demonyo sa isang sulok. Sinabihan siya ni Lise na mag-focus at makita ang kanyang anyo ng tao, dahil makikita siya ng mga normal na tao tulad ng kanilang mga sarili. Hiniling niya kay Zori na dalisayin ito, at inatake niya ang demonyo gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, tulad ng pakikipag-ugnayan niya rito, ang mga kakilakilabot na alaala ng taong napinsala ng masamang aura ay bumubuhos sa kanyang isipan, at siya ay itinapon ng tumatakas na demonyo. Hinahabol siya ni Zori dahil ayaw niyang hayaan siyang lumikha ng kaguluhan sa lungsod, at sa isang mabilis na welga, dinadalisay niya ang lalaki. Ang lalaki ay bumalik sa kanyang normal na sarili, ngunit si Zori ay nagkaroon ng emosyonal na pinsala. Sinabi sa kanya ni Lise na ang pagdadalisay ng isang tiwaling tao ay nangangahulugan ng pagsipsip ng kanyang masamang aura sa katawan ng bayani, at idinagdag ni Eldrin na ito ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho. Matapos malaman ito, sinabi ni Zori na hindi pa rin tapos ang kanyang trabaho, at naglakad siya patungo sa isang sementeryo kung saan siya huminto sa harap ng libingan ng isang taong pinaslang ng demonyong tao.
Tinusok niya ang lupa gamit ang kanyang espada, at dinadalisay ang kaawa-awang kaluluwa. Habang ikinuwento ng bayani ang kanyang mga kaibigan kung ano ang nakita niya sa alaala ng lalaki, nakipag-away siya sa kanyang kapatid na umatake sa kanya. Kinuha niya ang kanyang buhay sa pagtatanggol sa sarili, ang pagkakasala at kalungkutan ng survivor ay naging isang masamang aura at ginawa siyang demonyo. Tinanong ni Lise si Zori kung gusto pa rin ba niyang pumunta sa larangan ng digmaan sa kabila ng pag-alam sa panganib na dapat niyang harapin upang dalisayin ang mga tao, at sumagot siya na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta doon. Sa kabilang banda, abala si Alicia sa paghahanda para matigil ang digmaan. Nagpasya siyang kunin ang lahat ng mga sundalong kaya niya, at tumawid sa mga bundok upang mabilis na maabot ang buffer zone at pigilan ang kanilang hukbo. Inilabas din ng kanyang master ang kanyang dakilang spear, at plano niyang tulungan din ang kanyang estudyante sa labanan. Siya ay masaya at umalis upang gumawa ng ilang higit pang mga paghahanda, ngunit natagpuan na ang lahat ng kanyang mga bantay ay nawawala. Biglang pinalibutan siya ng mga asasin, at sinabi ni Alicia na wala silang oras para sa kanila. Isang asasin ang umatake sa kanya, ngunit siya ay tinalo niya at pinatumba bago itinutok ang kanyang talem sa pinuno ng grupo, na siya ring asasin na umatake sa kanya noon. Tinanong ng pinuno kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos makarating sa larangan ng digmaan, at nang sumagot si Alicia na ititigil na niya ang digmaan, itinuring niyang imposible ito. Sinabi ni Alicia na hindi siya maaaring tumigil kahit anong mangyari, at naninindigan sa kanyang paniniwala na ang kaharian ng Helen ay hindi muna saisalakay. Tinanong siya ng boss ng asasin kung handa niyang hayaan ang kanyang mga sundalo na masawi ng hindi kinakailangan habang ang kaaway ay unang umaatake sa kanila, at nag-alinlangan si Alicia, na binibigyan ng pagkakataon ang asasin na atakihin siya. Habang inaatake siya ng asasin, ipinahayag ni Alicia na hindi niya hahayaang masawi ang sinuman para sa kanyang mga mithiin, dahil kahit isang kasawian ay isang matinding kawalan. Inilapat ni Alicia ang talem sa kanyang lalamunan, sinabing handa siyang masawi para sa kanyang mga mithiin. Ang kanyang mga salita ay nagpakilos sa asasin, na umatras at inilayo ang kanyang mga sandata. Nilampasan niya si Alicia, na nagsabi sa kanya na maging handa sa mga kahihinatnan ng pag-atake sa isang prinsesa, at ang asasin ay tumugon na hindi siya natatakot sa pagpaslang. Gayunpaman, may iba pang plano si Alicia, at inutusan niya ang mga asasin na sundan siya sa larangan ng digmaan at saksihan, or itigil ang digmaan gamit ang kanyang sariling mga mata. Upang bigyan ng pinuno ng isang mas mahusay na pagtingin, hiniwa niya ang kanyang maskara, at pagkatapos ma-verify ang kanyang pagkakakilanlan, hiniling niya sa kanya na tumulong sa pagkain at mga supply. Ibinunyag ng asasin na siya talaga si Rosita, at sinabi kay Alicia na tatanggapin niya ang kanyang kahilingan bilang isang mangangalakal. Ngayon, bago umalis, gumawa si Alicia ng isang huling kahilingan kay Rosita, na humihiling sa kanya na pigilan ang mga tao sa paghihiganti para sa kanya kung siya ay masawi dahil ayaw niyang magpatuloy ang ikot ng puot. Ipinangako ni Rosita sa kanya na magtrabaho para sa kapayapaan bilang kapalit niya kung siya ay mawalan ng buhay, at sila ay aalis upang maghanda para sa kanilang pag-alis sa umaga. Kinaumagahan, nagpaalam si Zori at ang kanyang partido sa anghel na si Ronald, na muling ipinagkatiwala sa kanya ang kaligtasan ng lungsod. Kahit na siya ay nanggulo sa unang pagkakataon, tinatanggap niya ang trabaho at sinabi na ito ay tiyak na magiging mas mahusay ngayong naiwan si Atako upang tulungan siya. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ni Eldrin na kung mangyari ito ng isang beses, ito ay mangyayari ng 2 beses, at si Mike ay patuloy na pinipigilan siya. Sa sandaling iyon, dumating doon si Alicia at tinanong si Zori kung handa na ba siyang umalis. Sumakay sila kasama ang kanilang hukbo, kasama ang isang grupo ng mga ngalakal na pinamumunuan ni Rosita. Ipinaliwanag ni Alicia kay Zori ang mga detalye ng pakikidigma. Naniniwala siya na ang hukbo na pinamumunuan ni Mateo ay patungo sa isang basin kung saan sila magtatayo ng kanilang base. Sa palagay niya, ang 2 hukbo ay pantay na matutumbasan ng humigit kumulang 20,000 tropa bawat isa. Susubukan ng libo-libong sundalo sa kanyang panig na pigilan sila sa pakikipaglaban. Sinabi ng kanyang guro na maaaring kailanganin niyang labanan ang sarili niyang mga sundalo sa pinakamasamang sitwasyon, ngunit naniniwala si Alicia na mauunawaan nila siya sa lalong madaling panahon. Isa sa mga elite na gwardya ni Alicia na nagngangalang Ayana ay sumama sa kanya pagkatapos manghuli ng isang higanteng baboy ramo para sa hapunan, at labis niyang ibinahagi ang mga bagay tungkol sa kanyang mga pribadong gawain, bago napagtanto na kasama nila si Zero.
Pumunta siya sa gilid nito at pinagalitan siya, bago sinabing iba ang hitsura niya sa mga narinig niyang tsismis. Gustong malaman ni Zori ang tungkol sa mga tsismis, at tumugon siya na sinasabi ng mga tao na pinaslang niya kamakailan ang isang dragon, inihaw ito, at pagkatapos ay kinain ito. Natatawa lang si Zori dito, at pagkatapos ay hiniling ni Ayana sa kanya na hawakan ang kanyang mga kamay. Sumunod si Zori, at ang babae ay nagsimulang matuwa habang ipinapahayag niya na hindi niya kailanman huhugasan ang kanyang kamay. Pinagalitan siya ni Alicia at pagkatapos ay humingi siya ng ulat tungkol sa hukbo ni Mateo. Ang tugon ni Ayana ay nagpapahiwatig na ang kanyang tansya ay tama, at nagdadala siya ng 20,000 na sundalo kasama niya. Sa gabi, hindi makatulog si Alicia, at natagpuan niya si Zori sa parehong hindi makatulog. Pumunta sila sa ilog upang mamasyal, kung saan sinabi sa kanya ni Zori na kung hindi pa nagsisimula ang digmaan, tutulungan niya itong pigilan ito. Ngunit kung nagsimula na ito, wala siyang planong sumali sa alinmang panig. Naiintindihan ni Alicia, ngunit nang makarating sila sa larangan ng digmaan, napansin nilang nagsimula na ang digmaan. Nararamdaman ni Zori ang makapal na masamang aura mula sa milya-milya ang layo, at sinabi ng guro ni Alicia na walang paraan upang ihinto ang digmaan ngayon. Gayunpaman, si Alicia ay matigas na nakipag-usap sa general, at kung hindi siya makikinig, plano niyang hulihin siya. Pinamunuan niya ang kanyang partido sa makapal na hamog, at inatake sila ng mga archer ng kaaway. Isang sundalo ang nawala ng buhay sa pagsisikap na protektahan si Alicia, ngunit pagkatapos ay pinangunahan ni Ayana ang laban at pinaslang ang kaaway na mga archer gamit ang kanyang mga pag-atake. Nagpa siya ang guro ni Alicia na manatili rito kung sakaling mas maraming kaaway ang dumating, kaya nauna sina Alicia at Rosita sa kampo ng general. Pumasok sila sa fortress kung saan dinala ang general para makita mismo ang prinsesa sa war zone. Inutusan niya itong magpadala kaagad ng envoy sa kampo ng kaaway para pumirma ng tigil labanan. Gayunpaman, tumanggi ang general na sundin ang kanyang maharlikang utos, at sinasabing inutusan siya ni Mateo na manalo sa digmaan sa lahat ng mga paraan. Inutusan niya ang isang kabalyero na hulihin si Alicia at saktan siya kung kinakailangan, ngunit wala siyang laban kay Alicia at natalo kaagad. Nainis ang general at inutusan ang lahat ng kanyang mga kabalyero na atakihin ang prinsesa ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Rosita na hindi ito magandang ideya, at sinabi ng general na ang isang babae na tulad niya ay dapat na nasa kusina lamang at hindi sa lugar ng digmaan, na nakakairita ito sa parehong mga babae, at tinalo nila ang mga kabalyero ng general. Hindi matanggap ng general na ang kanyang mga tauhan ay natatalo sa dalawang babae, at sinasabi sa kanila na paslangin sila kung kinakailangan. Pinagbawalan ni Alicia si Rosita na pumaslang ng sinuman, kahit na sila ay nalulula. Gayunpaman, hindi na ito mapigilan ni Rosita at inatake ang isang kabalyero na may balak na tapusin siya. Ngunit hinarang ni Alicia ang kanyang pag-atake dahil ayaw niyang may masawi. Gayunpaman, sinamantala ng isang kabalyero ang pagkakataong ito para atakihin siya sa likod, at siya ay bumagsak. Nawala sa isip ang kabalyero na umatake sa kanya dahil sa pagkakasala, ngunit sinabihan siya ng general na tapusin ang trabaho. Siya ay nag-aalangan at umatras, ngunit ang iba pang mga kabalyero ay nagtitipon malapit kay Alicia. Sinabi ni Rosita sa kanila na magkakaroon ng kahihinatnan para dito, at habang sinisigawan niya ang mga kabalyero na lumayo, tinatangay sila ng malakas na bug zone ng hangin. Nagtataka ang mga babae kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay napagtanto nila na may isang anghel na tumutulong sa kanila. Inilagay ni Rosita si Alicia sa isang haligi at humingi ng paumanhin na hindi niya matutupad ang kanyang pangako ng walang karahasan. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa akrobatiko, at tumalon sa lahat ng mga kabalyero upang maabot ang general, na sumusubok na saluhin siya ngunit nakaligtaan. Itinutok ni Rosita ang isang punyal sa kanyang leeg, sinabihan ang mga kabalyero na bitawan ang kanilang mga sandata dahil kung hindi, tatapusin niya ang kanilang general. Habang si Alicia ay nagtatrabaho para sa kapayapaan sa kanyang paraan, pumunta si Zori sa isang mataas na posisyon kung saan niya makikita ang buong larangan ng digmaan. Habang naglalaban ang magkabilang panig, ang kanilang masamang aura ay nagiging hugis ng mga demonyo. Nagpa siya si Zori na pigilan sila, at tumalon siya sa larangan ng digmaan, at huminto ang lahat ng mga sundalo nang makita siya. Sinusugod ni Zori ang mga sundalo mula sa magkabilang panig, at gamit ang kanyang lakas ng bayani, nagawa niyang dalisayin ang mga naging demonyo nang hindi sila pinapaslang.
Ito ay tumatagal ng isang malaking toll sa kanyang isip bilang ang marahas na mga alaala ng kanyang mga target ay sumisikat sa kanyang isip. Napaluhod siya, sinabing napakalaki ng masamang aura na pumapasok sa kanyang katawan para i-handle niya. Ngunit sa kabila nito, hindi siya bumitiw at nangunguna sa pagpapadalisay ng mas maraming sundalo. Nag-transform siya sa kanyang costume na apoy at sinunog ang mga demonyo. Ngunit pagkatapos ay pinaputukan ng mga sundalo ng Ronald ang nasusunog na mga projectile mula sa kanilang mga tirador. Nag-transform si Zori sa water costume, at tinalo ang mga tirador gamit ang bow na ibinigay sa kanya ni Mike. Pagkatapos nito, nag-transform siya sa Earth mode at inatake ang lupa ng buong lakas na ginagawa itong hindi angkop para sa direktang pakikipagdigma. Sinuntok niya ang mga taong naging demonyo, at sa lalong madaling panahon ay ilang mga demonyo na lamang ang natitira upang dalisayan. Gumagamit siya ng kapangyarihan ni Mike at ang kanyang espesyal na galaw na Arrow Rain para dalisayin ang lahat ng natitirang kaaway ng sabay-sabay. Habang ginagawa niya iyon, nag-collapse si Zori dahil sobra-sobra ang kanyang ginamit na enerhiya. Ang kanyang mga anghel ay lumabas sa kanyang katawan at sinabi na natapos na nila ang digmaan. Ngunit biglang nakaramdam si Zori ng masamang aura na nagmumula sa ibang direksyon. Siya ay tumatakbo patungo sa direksyon na ito na nanghihina at bumagsak ng maraming beses sa daan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nakikita niya na ang digmaan ay malayong matapos. Gayunpaman, ang mas malaking panganib ay patungo sa kanilang mga likuran. Sa pagtalikod ni Zori, nakakita siya ng masamang aura na hindi pa niya nakikita. Natigilan din ang mga anghel habang sinasabi nilang hindi pa sila nakakita ng masamang aura na tulad nito, at iniisip kung anong uri ng halimaw ang sanhi nito. Masasabi ni Zori na ito ay ang masamang aura ng isang tao, ngunit hindi niya makita kung kanino itong pagmamayari. Ang lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo lamang sa isang bagay, at ipinahayag ni Lise na ito ay dapat na ang Panginoon ng Kalamidad. Ang mga bayani ay same time na nakikinig sa sandaling ang isang messenger mula sa Highland Army ay nag-anunsyo ng isang tigil labanan, dahil nagtagumpay si Rosita na makalusot sa general. Gayunpaman, hindi natutuwa ang Panginoon ng Kapahamakan at ang kanyang lingkod sa mabilis na pagtatapos ng digmaan, dahil hindi pa nila natatanggap ang lahat ng masamang aura na kailangan nila. Si Zori ay nagmamadali patungo sa Panginoon ng Kapahamakan, at sinundan siya ng kanyang mga kaibigang anghel. Ang pangwakas na boss ay may napakalaking masamang aura na nakapaligid sa kanya, at iniisip ni Zori kung posible pa bang dalisayin ang isang tulad niya. Pagkatapos ay nakita niya ang figure ng kanyang kaaway sa ulap ng masamang aura, at nagmamadaling lumapit sa kanya. Ipinahayag ni Zori na dadalisayin niya ang Panginoon ng Kapahamakan, na tinutuya siya na humihiling sa kanya na ipakita ang kanyang halaga bilang bayani. Inatake siya ni Zori, ngunit pinigilan ng kontrabida ang kanyang pag-atake, ipinakita sa kanya ang isang sulyap sa kanyang anyo ng tao bago siya itinapon. Pinalibutan ng anghel si Zori, at hiniram niya isa-isa ang kanilang kapangyarihan para salakayin ang kontrabida. Gayunpaman, siya ay nagtatanggol laban sa apoy na espada gamit ang isang hadlang, pinalihis ang mga araw ng tubig, at kapag sinubukan ni Zori na hampasin siya ng isang shockwave sa Earth, siya ay humaharap sa kanyang energy blast at pinalipad siya. Si Zori at ang mga anghel ay nasugatan, at pagkatapos ay pinawi ng kontrabida ang kanyang nakakatakot na masamang aura upang ipakita ang daan-daang mga demonyo na sumasalot sa larangan ng digmaan. Bumangon muli si Zori upang labanan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Lise na hindi pa sila handa para doon. Gayunpaman, ang Panginoon ng Kalamidad ay hindi nagbibigay sa kanya ng pagpipilian, habang inutusan niya ang lahat ng mga demonyo na tumungo sa kanya. Ang mga demonyo ay nagsasama-sama sa isang masa ng purong masamang aura, at ipinadala sila ng kontrabida patungo kay Zori upang subukan kung gaano niya ito kayang tiisin. Hinaharangan ni Zori ang masamang aura, habang nagmanalogo ang kontrabida tungkol sa masamang aura ng tao bilang ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Inatake ni Zori ang masamang aura, at pagkatapos ay agad siyang inatake ng mga demonyo. Lumaban siya ngunit mabilis na naubusan ng tibay, at sinabi sa kanya ng kontrabida na hindi siya makakagawa ng pagbabago. Bumangon si Zori, na nagpapahayag na hindi siya titigil hanggat hindi niya nadadalisay ang lahat ng masamang aura mula sa mundo, at pagkatapos ay ailapit niyang muli ang mga tao at mga anghel. Habang tinatakpan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang likod, tumalon siya at sinimulang dalisayin muli ang mga demonyo. Nahihirapan siyang labanan ang mga demonyo, habang ang kontrabida at ang kanyang katulong ay nagpapatuloy sa kanilang masamang monologo.
Gayunpaman, sapat na muna ito para sa Panginoon ng kalamidad, at ayaw niyang matapos kaagad ang kanilang away. Nagpasya siyang umalis, ngunit hindi bago sabihin sa bayani na makaligtas sa labanang ito at lumakas ng sapat upang magbigay ng pag-asa sa buong mundo. Gusto niyang durugan si Zori kapag ang buong mundo ay umaasa sa kanya, dahil iyon ang lilikha ng pinakamatindi at malawak na masamang aura. Naglaho siya, at sinundan siya ng kanyang mga kampan. Si Zori ay sobrang nanghihina pagkatapos ng mahabang labanan, at ang mga kaibigang anghel ay dumating upang suportahan siya, na nagsasabi na kahit na hindi nila nadalisay ang mga demonyo tulad ng bayani, maaari pa rin nilang labanan ang mga ito. Sa kabilang banda, sinusubukan ng guro ni Alicia at iba pang mga kabalyero na gamutin siya, ngunit ang kanyang kondisyon ay masyadong malala. Gayunpaman, kahit na noon, nag-aalala lamang si Alicia tungkol sa paghinto ng digmaan. Ayaw ni Rosita na masawi siya, at nagmamadali siyang sunduin si Zori, umaasa na mailigtas siya ng bayani. Nagmamadali si Rosita na pumunta sa larangan ng digmaan, at humiram ng kabayo para hanapin siya. Pero bigla niyang narinig ang boses ng anghel na nagpo-protekta sa kanya at kay Alicia kanina. Mukhang hindi niya ito trip ngunit sinusunod niya ang kanyang mga direksyon upang hanapin si Zori, na sa wakas ay nagawang harapin ang lahat ng mga demonyo. Nang lumingon si Zori kay Rosita, isang nakaligtas na demonyo ang naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kanya. Gayunpaman, itinali ito ng bagong anghel sa kanyang mga tanikala, na nagbibigay ng pagkakataon kay Zori na tapusin siya. Sinabihan niya ang bayani na huwag pang masawi dahil marami siyang dapat gawin. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rosita ang tungkol kay Alicia. Si Zori ay sumugod sa kanyang tabi at pinagaling siya, iniisip ang tungkol sa kanilang unang pagkikita. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagising si Alicia, at nag-uusap sila tungkol sa kung gaano sila nagpapasalamat sa kanilang pagkikita. Natutuwa si Zori na ang unang taong nakilala niya ay ang isang tulad ni Alicia dahil lalo siyang naniwala sa pangarap niya. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Alicia na plano niyang bumalik sa kabisera, dahil ang pangunahing tungkulin niya bilang prinsesa ng bansang ito ay tiyaking walang posibilidad na magkaroon ng digmaan. Plano niyang maging mas aktibo sa politika para hindi na mauulit ang ganitong bagay. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Zori na maging kabalyero niya, dahil sa ganoong paraan ay mas lumalakas silang magkasama at maprotektahan ang isa't isa. Sinabi ni Alicia na gusto rin niya iyon, at hiniling ni Zori kay Lise na isagawa ang seremonya. Hiniling niya sa kanya na bigyan si Alicia ng bagong pangalan sa sinaunang wika pagkatapos ng seremonya, upang makumplito ang kontrata at pagkatapos ay nagsimulang bigkasin ang isang tula tungkol sa ikot ng buhay. Isang magic circle ang bumaba kay Alicia, at binigyan siya ni Zori ng Latin or Greek na pangalan, na nagbibigay ng bahagi ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Nagpapasalamat si Alicia sa kanya para sa kapangyarihan, at pagkatapos ay napaiyak siya habang lumingon siya at nakita ang tatlong anghel sa unang pagkakataon. Magdamag silang nag-uusap, at kinaumagahan, naghanda si Alicia at ang kanyang grupo para umalis. Nagpaalam sina Alicia at Zori sa isa't isa, at nilapitan sila ni Rosita, hinihiling sa kanila na kumuha ng silid. Habang binabati rin siya ni Zori, may biglang umatake sa kanya at pinalipad siya. Bumangon si Zori, at nakita ang isang demonyong kabalyero na nagtanong kung gaano kalakas ang loob niya na alisin ang kanyang mga pagsasamantala sa militar. Natukoy ni Alicia na ang boses ay pag-aari ng general, at nagtataka kung paano siya naging demonyo. Ipinahayag niya na tatapusin niya siya, at patunayan kay Mateo na mas kapaki-pakinabang siya sa bansa kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ni Lise na siya ay naging isang demonyo, at sinabi ni Rosita kay Zori na siya ang lalaki na nanakit sa kanyang kaibigan. Galit na galit si Zori at binunot ang kanyang espada, sa kabila ng babala ni Lise na hindi siya dapat magpadala sa galit. Sinusubukan niyang pigilan siya, ngunit itinulak lang siya ni Zori habang sinasabi niya sa general na ang mga taong tulad niya ay isang pasanin sa mundo. Ang kanyang mga kaibigan ay natatakot na siya ay matupok ng masamang aura sa ganitong bilis, ngunit si Zori ay nagpatuloy at di nadalisay ang general nang hindi tinatapos ang kanyang buhay. Pinasalamatan siya ni Alicia para sa kanyang tulong, at ipinahayag na ang general ay ilalagay sa paglilitis sa sandaling makarating sila sa kabisera, at pinuri ni Mike si Zori sa pagpipigil sa kanyang galit. Hindi nagtagal ay binati nila ang prinsesa, at pagkatapos ay lumapit si Rosita kay Zori, na ipinaalala sa kanya ang pabor na kanyang inutang. Gusto niyang mabayaran ang pabor ngayon, at parehong sumang-ayon sina Mike at Eldrin na wala siyang magagawa.
Hiniling ni Rosita kay Zori na samahan siya sa kanyang paglalakbay sa pangangalakal sa Ronald dahil nakikipag-ugnayan siya sa ilang mapanlinlang na mga customer, at ang pagkakaroon ng bayani sa kanya ay magpapalaki ng mga pagkakataong magtagumpay. Walang nakikitang problema ang mga anghel dito, at pumayag si Zori na tulungan si Rosita. Siya ay masaya, ngunit pagkatapos ay palihim na lumapit kay Zori, bumubulong kung nakikita niya ang lalaki na sumama sa kanya kahapon. Sinabi ni Zori na ang anghel na tinatawag na Denzel ay nagpapahinga sa ibabaw ng karwahe, at inihayag ni Denzel ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang prank kay Rosita. Iniisip ng mga anghel na magiging masaya siyang kasama sa paglalakbay, at pagkatapos ay umusad si Zori, na hinihiling sa kanyang mga kaibigan na sundan siya dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang trabaho. Huminto si Rosita at ang kanyang merchant group upang bumili ng ilang halamang gamot, pagkatapos malaman ni Rosita na nagbebenta sila ng mga nakaw na produkto. Hinarap niya ang mga ito at pinatumba silang lahat ng hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Sa gabi, umiinom ang mga kabalyero at ang kanyang mga kaibigan ng herbal tea habang si Zori ay nagsasanay kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinalibutan siya ni Lisa ng bilog na apoy, na sinasabi sa kanya na kahit na hindi nakikita ang mga negatibong emosyon, umiiral ang mga ito at nagsilang ng masamang aura. Tungkulin ng bayani na tanggapin ang masamang aura na iyon, at sa halip ay lumikha ng pagpapatawad. Inatake niya si Zori gamit ang fire ring, at sinubukan niyang isipin na dalisayin ito. Pagkatapos nito, sumali si Mike sa pagsasanay, na nagsasabi na ang masamang aura ay lumilikha ng mga contradiction tulad ng pagsasama ng apoy sa tubig. Pinagsama niya ang kanyang kapangyarihan kay Lisa, at nang sabay silang umatake kay Zori, pakiramdam niya ay inaatake na naman siya ng Lord of Calamity. Si Zori ay walang magawa bago ito, at napagtanto ng kanyang mga kaibigan na hindi pa rin siya handa. Maya-maya lang ay dumating doon si Rosita at tinanong siya kung nagsasanay siya ng apoy at tubig. Sinabi sa kanya ni Zori na sinusubukan niyang paunlarin ang kanyang kakayahang kilalanin ang mga katangian ng masamang aura, at mga paraan upang labanan ang mga ito. Humanga si Rosita ngunit nakakita siya ng magandang pagkakataon sa negosyo, at sinabi niya kay Zori na maaari siyang magpakita ng palabas habang naglalakbay siya sa mundo, at malugod siyang babayaran ng mga tao. Tinawanan lang ito ni Zori, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Rosita na magpahinga na dahil makakarating sila sa kanilang destinasyon sa umaga. Kinaumagahan, narating nila ang trade capital ng Ronald, na medyo matao. Dinala ni Rosita si Zori sa kanyang punong tanggapan, na isang kumpletong supermarket na may lahat ng uri ng mga produkto na ibinebenta doon. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa isang bodega kung saan lumapit kay Rosita ang isang matandang lalaki na tinatawag na Mark. Binati niya siya sa pamamagitan ng pag-atake dito, at pagkatapos niyang matagumpay na makaiwas sa mga pag-atake nito, ipinakita niya ang dalawang jade statue na nakita niya sa ilang mga guho sa malapit. Sinuri ni Zori at Mike ang mga rebulto bago siya batiin ni Mark. Sinabi ni Rosita na si Mark ay isang explorer at isang storyteller na mahigit 100 taong gulang na. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lokal na magsasaka at mangangaso ang lumapit kay Rosita para makipag-deal sa kanya. Pagkatapos niyang gawin ang mga ito, napagtanto niyang nawawala ang isa sa kanyang mga regular na dealer. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zori ang tungkol sa dealer na nagngangalang Stephen, na isang walang modo ngunit maraming alam tungkol sa alamat ng bayani. Kaya gusto niyang ipakilala siya kay Zori, at makakuha ng malaking diskwento sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya ng kasalukuyang bayani. Sa sandaling iyon, dumating doon si Sergio, ang kapitan ng Ronald Knights, na may dalang warrant of arrest para kay Zori. Hiniling niya sa kanya na magpaliwanag, at sumagot si Sergio na nakita niya ang kanyang kapangyarihan sa larangan ng digmaan ilang araw na ang nakakaraan, at hindi maaaring hayaan ng bansa ang gayong makapangyarihang individual na gumala ng malaya. Bumaba si Rosita at tumayo para kay Zori, sinabi sa kapitan na si Zori ang bayani na nagtapos ng digmaan ng walang pagpaslang. Ipinaalala niya sa kanya na wala siyang karapatang arestuhin si Zori ng walang angkop na pamamaraan, ngunit matigas si Sergio. Kusa pa siyang lumaban kay Zori kung tungkol doon, ngunit bago pa masabi ni Rosita ang anumang bagay, ginulo siya ni Mark at ang mga tao na nasa bodega, na inakay ang kapitan ng harap-harapan sa bayani. Maya-maya, si Mark ang nagsilbing tagapamagitan sa kanila at pinaupo sila para uminom.
Habang kinukwento niya kay Zori ang kwento tungkol sa dalawang estatwa ng Jade na nakatakdang itigil ang lahat ng labanan sa kanilang paligid, kinuha ni Zori ang isang estatwa at nalaman na ito ay hindi natural na mabigat. Iniisip niya kung iyon ay dahil ito ay isang relic mula sa Age of Mythology. Natatawa si Mark sa kanyang pag-usisa, at pagkatapos ay sinabi na maaari siyang maging isang mahusay na explorer. Pagkatapos ay nagtanong si Zori kung alam niya ang anumang bagay tungkol sa pagdadalisay ng isang dragon, ngunit ang matanda ay walang ideya tungkol dito. Gayunpaman, inaangkin niya na minsan ay nakilala niya ang nakaraang bayani na nagsabi sa kanya ng isang bagay na kawili-wili. Sinabi ng naunang bayani na ang masasamang pag-iisip ay nasa puso ng bawat isa, kabilang ang kanyang sarili, at iniisip niya kung matatawag din itong masamang aura. Gayun din, gusto niyang malaman kung ang kinakailangan mga kasamaan ay nagdudulot din ng masamang aura. Sa madaling salita, mas nalilito siya tungkol sa tanong ng masamang aura kaysa sa mga estudyante sa klase na nag-aaral ng mathematics, at maging si Zori ay walang sagot sa kanyang mga tanong. Uminom ng alak si Sergio at ginambala ang kanilang pilosopikal na talakayan. Nang makita siyang lasing na, nagpa siya si Zori na umalis. Nadatnan niyang paalis na si Rosita pagdating niya, at tinanong niya ang Wind Angel na si Denzel tungkol doon. Sinabi niya na ang bayani ay hindi dapat mag-alala sa kanya dahil siya pa rin ang magpoprotekta sa kanya. Pumunta si Rosita sa kanyang pangkat ng mga assassin na haharap sa isang bishop ngayon. Hindi nagtagal, nakontrol ng kanyang koponan ang simbahan, dinakip ang obispo at tinanong siya tungkol sa paglustay sa mga pondo ng publiko at pagpapatahimik sa mga saksi. Nag-alinlangan siya, sinabing hindi siya ang pumaslang sa kanya, ngunit iyon lang ang kailangan ni Rosita na marinig bilang kanyang testimony, at mabilis niyang tinapos siya. Nakita siya ni Zori na bumalik mula sa kanyang pangalawang trabaho ng hitang gabi, at sa umaga ay nahanap niya itong nagnenegosyo na parang hindi siya nakapaslang ng lalaki kahapon. Maya-maya pa, nag-almusal sila kung saan ibinunyag ni Rosita na medyo kinikilabutan siya sa mga anghel. Tinanong siya ni Zori tungkol sa lalaking nagngangalang Stephen, at plano niyang bisitahin ito sa hapon dahil hindi pa siya nito makontak. Habang nagsisimula silang kumain, nakita ni Rosita si Sergio na dumating para humingi ng tawad sa paghaharap kahapon. Medyo kinukutya niya siya tungkol sa mga bulaklak na dala niya, at pagkatapos ay niyaya siya ng almusal. Medyo mas nerelax na siya sa paligid ni Zori ngayon, at nagulat siya nang malaman na talagang may mga bagay tulad ng mga dragon, demonyo, at anghel. Sinabi niya kay Zori na isang obispo ang pumanaw kagabi, kaya ang kanyang mga tauhan ang humaharap sa kasong iyon habang siya ay narito upang bantayan ang bayani. Sa sandaling iyon, dumating doon ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi kay Sergio na nagkaroon ng pagsabog malapit sa simbahan na nagbukas ng malalim na butas sa lupa. Umalis si Sergio para harapin iyon, at sinabi ni Mike kay Zori na dapat silang tumulong. Sinabi ni Zori kay Sergio na ang kusang pagsabog ay maaaring dahil sa masamang aura, at nagboluntaryo siyang tumulong. Bago iyon, sinabi sa kanya ng underling ni Sergio na malamang na pinaslang ang obispo, at peke ang kwento tungkol sa pagkasawi niya sa isang sakit. Nagulat si Sergio, ngunit patuloy niyang ginagawa ang kanyang tungkulin at binisita ang lugar ng pagsabog. Nakita ni Zori ang malalim na butas na nalikha dahil sa pagsabog, at ito ay nangangamoy ng masamang aura. Pinasok niya ito upang makahanap ng higit pang mga detalye at sinusundan siya ni Sergio. Dinadala sila ng butas sa mga imburnal sa ilalim ng lupa, kung saan hiniling ni Zori kay Lise na lumikha ng liwanag. Nataranta si Sergio nang makita niya ang angelic magic, at hiniling sa kanya ni Zori na sundan siya. Sa lalong madaling panahon, naabot nila ang isang lugar kung saan ang masamang aura ay nagsimulang maging mas matindi, at hindi kumpletong mga demonyo ay nasa lahat ng dako. Iminumungkahi ni Mike na dapat silang magsagawa ng ritual ng paglilinis dito, at sinabi ni Zori kay Sergio na medyo umatras. Nililinis nila ang tubig, at ang lahat ng hindi kumpletong mga demonyo ay agad na dinadalisay. Gayunpaman, ang tunay na pinagmumulan ng masamang aura ay nasa unahan, at nalaman ni Zori mula kay Sergio na ang daan ng tubig ay humahantong sa katedral. Napagtanto niya na ang lugar na ito ay katulad ng underground ruins na binisita nila sa Lab Lake, at ang masamang aura ay dahil sa masamang palakol na nakatago dito. Pumunta sila sa unahan at dumating sa isang dead end, at hiniling sila ng ilang kabalyero ng simbahan na bumalik dahil ang lugar sa harap nila ay hindi bukas para sa mga bisita. Kinikilala ng mga kabalyero si Sergio ngunit, sa kabila nito, hindi nila siya hinayaang dumaan.
Si Sergio ay hindi pwedeng makipag-away sa kanila ng basta-basta, kaya nagpasya silang umatras. Pero ngayon, sumang-ayon siya kay Zori na may nangyayaring kakaiba dito. Inihayag niya na ang lahat ay hindi maayos sa kanyang bansa, at kamakailan ang simbahan ay nagsimulang palawakin ang impluwensya nito at nakapagtatag pa ng sarili nitong kapangyarihan. Gayunpaman, iniisip ni Mike na kahit na ang kalagayan ng Ronald ay katulad ng sa Helen, walang dragon dito. Tinanong ni Zori si Sergio kung mayroong anumang mga natural na kalamidad na bumabagabag sa kanilang bansa, at ang tanging naiisip niya ay ang walang katapusang paghahari sa kabisera. Naniniwala si Zori na dulot iyon ng masamang aura, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kapital mamaya. Lumabas sila sa butas upang makita ang kapitan ng mga kabalyero ng simbahan na nakatutok sa kanila ng espada. Tinanong sila kung ano ang ginagawa nila sa kanyang teritoryo. Sinabi ni Sergio kay Zori na ang lalaki ay ang pinuno ng mga kabalyero na nagpatigil sa kanila sa ilalim ng lupa. Gustong malaman ni Gardo kung ano ang ginagawa nila sa ilalim ng simbahan, at tumanggi si Sergio na sagutin siya. Samantala, binisita ni Rosita ang bahay ng kanyang kaibigan na si Stephen, at nalaman na nagpunta siya sa simbahan upang ayusin ang ilang mga kasangkapan ngunit hindi na bumalik. Napagtanto ni Rosita na pinaslang siya ng obispo at ng kanyang barkada, at galit na galit siya. Gusto niyang maghayganti, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama, sinabing nanumpa siyang patahimikin ang kanyang emosyon nang magpasya siyang magtrabaho bilang isang asasin. Ayaw magpapidyo ngayon ni Rosita, at pagkatapos ay lumitaw si Denzel sa tabi niya at nagtatanong kung gusto niya ang kanyang tulong. Naririnig niya ito, at sa wakas ay napagtanto niya na ang boses na palagi niyang naririnig ay hindi niya imahinasyon kundi isang anghel. Sinabi ni Denzel na siya ay nanonood sa buong oras. Siya ay naniniwala na ang kanyang paraan ay tama, kaya naman gusto niyang turuan ng leksyon ang mga taong sakam sa simbahan. Tinanggap ni Rosita ang kanyang alok, ngunit bago niya mailagay ang ilang mga tuntunin at kondisyon, nawala si Denzel sa hangin, at nagpasya siyang habulin siya. Tumakbo si Denzel sa simbahan ng buong bilis, at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang mapanirang buhawi doon. Napansin ni Zori at ng kanyang mga kaibigan ang mapanirang buhawi, at nakita nila si Rosita na diretsyong tumatakbo patungo dito. Nagpasya silang puntahan siya, at ginagamit ni Eldra ang kanyang kapangyarihan upang alisin sa komisyon ang lahat ng mga kabalyero. Nakaligtas si Gardo sa kanyang pag-atake, at gusto niyang pigilan si Zori, ngunit humarang si Sergio at sinabihan siyang hayaan ang tagapagligtas na magpatuloy. Sinabihan ng mga anghel si Zori na kung patuloy na sasaktan ni Denzel ang mga tao sa paligid niya, siya ay matutupok ng masamang aura. Gusto nilang harapin siya at hilingin kay Zori na alagaan si Rosita. Hinabot siya ni Zori, at kasabay nito, ang kanyang mga kaibigan ay lumapit kay Denzel at nagtanong sa kanya ng mga dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Tumanggi siyang sabihin sa kanila ang anumang bagay, at sinabi na kung narito sila upang pigilan siya, itataboy lamang niya sila. Nagpadala si Denzel ng isang malakas na bug zone ng hangin patungo sa kanila, ngunit hinaranggan ito ni Elder gamit ang isang batong pader, at inilunsad ni Mike ang kanyang pag-atake gamit ang icicle lances. Ramdam din ni Rosita ang presensya ng mga anghel na lumalaban kahit hindi niya sila nakikita, at tinanong siya ni Zori kung bakit ginagawa ito ni Denzel. Hindi niya makuha ang tamang sagot, at pagkatapos ay biglang isang malaking bola ng apoy ang nagsimulang tumupok sa isang buhawi. Nakuha ni Lisa ang malakas na pressure ng hangin sa kanyang bowl ang apoy na sumasabog, at nagdudulot ng mas maraming pinsala sa simbahan kaysa sa buhawi. Lumilipad ang ilang bato patungo kay Rosita, at pinoprotektahan siya ni Denzel bago bumalik upang labanan si Lisa. Gayunpaman, hinaranggan ni Lisa ang kanyang pag-atake at ipinakita ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng paglikha ng isang higanteng bola ng apoy, at pagpapadala nito patungo sa kanya. Kahit papaano ay nakaligtas si Denzel sa malakas na pagsabog gamit ang kanyang wind barrier, at pagkatapos ay sinigawan siya ni Rosita na huminto. Tinanggap niya ang kanyang mga salita at sumuko. Nang maglaon, tinanong siya ni Zori kung bakit niya sinalakay ang simbahan, at sumagot si Denzel na ito ay kaparusahan para sa kanilang mga kasalanan. Nagsimula si Denzel sa kanyang pagkukwento, na nagsasabi na minsan ay naglakbay siya kasama ang isang grupo ng mga mersenaryo at nagustuhan ang kanilang pinuno. Ang pinuno ay isang jack of all trades mula sa pagnenegosyo hanggang sa pagpaslang ng mga tao, ngunit palagi niyang ipinaglalaban ang mahihina at walang magawa. Isang araw nahanap niya ang batang si Rosita at inampun ito.
Siya ay pinalaki ng maayos at naging isang kagalang-galang na tao tulad ng kanyang adoptive dad. Pinanood siya ni Denzel na lumaki, at sapat na ang gusto niya sa kanya para gawin ang anumang gusto nitong gawin niya. Sa sandaling iyon, natagpuan sila ni Gardo at ng kanyang mga kasamahan, at pumunta si Zori upang malutas ang mga bagay ng mapayapa sa kanila. Tinanong muna siya ni Gardo kung ano ang nangyari sa simbahan, ngunit binigyan siya ni Zori ng ilang misteryosong quote na nabasa niya sa isang lumang libro. Nalaman niya na kinuha ng simbahan si Sergio sa kustodiya, at gusto ni Gardo na tulungan ng bayani ang kanilang bansa. Tinanong siya ni Zori kung ang bansa ang nangangailangan ng kanyang tulong, or kung nais ng simbahan na labanan ang royal family. Ibinato pa niya ang pangatlong opsyon na maaaring gusto nila ang kanyang tulong sa digmaan, ngunit tumanggi siyang gawin ang anumang bagay na ganoon. Gayunpaman, pumayag siyang bisitahin ang kanilang kabisera at tingnan ang mga bagay doon bago umalis. Gusto siyang kausapin pa ni Gardo, ngunit gumawa si Eldrin ng pader sa pagitan nila dahil hindi niya gusto ang mga lalaking ito. Nang maglaon, tinanong siya ng mga kaibigan ni Zori kung ano ang plano niyang gawin, at sumagot si Zori na gusto niyang ang mga tao sa mundong ito ay mamuhay ng masaya sa tabi ng isa't isa, bago sila maging handa na manirahan kasama ang mga anghel. Iniisip niya na sa ngayon ay napakaraming salungatan sa mundo, na siyang pangunahing sanhi ng masamang aura, at gusto niyang makatagpo ng maraming tao hanggat maaari upang mas maunawaan ito. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa kanilang tinutuluyan, at nakita si Mark doon na naghihintay sa bayani bago ito umalis sa isa pang paglalakbay. Isinalaysay niya ang kwento tungkol sa tanong ng dating bayani na gustong malaman kung ang isang kinakailangang kasamaan din ang pagmulan ng masamang aura. Ibinigay ni Mark ang sagot na kanyang napagtanto, at sinabi na ang pinakamahalagang bagay tungkol sa tanong ng mabuti at masama ay ang katapatan. Naniniwala siya na ang mga taong tapat sa kanilang layunin at aksyon ay makakaiwas sa masamang aura, kahit na gumawa sila ng ilang masasamang pagpili. Umalis si Mark, at pinasalamatan siya ni Zori sa kanyang sagot. Habang tinatanaw nila ang lungsod, sinasabi ng mga anghel kay Zori na palagi siyang tapat sa paraan ng kanyang pamumuhay, at iyon ang dahilan kung bakit susundan siya saan man siya magpunta. Sinabi ni Eldrin na sinusundan niya lamang siya dahil sa kontrata, na nagpapaalala kay Lise kay Alicia. Sinabi niya kay Zori na kung siya ay tumutok ng husto, maaari siyang kumonekta kay Alicia dahil sa kontrata at marinig ang kanyang boses. Sinusubukan ni Zori na mag-focus, ngunit hindi pa siya sapat na sanay upang gawin iyon at hindi siya maabot. Nagtataka siya kung kumusta na siya ngayon at hindi maganda ang sagot. Si Alicia at ang kanyang pangkat na mga kabalyero ay inatake ng mga sundalo ni Mateo, at lumaban sila sa isang mahirap na labanan habang sinusubukan nilang iligtas ang kanilang mga buhay habang hindi pumapaslang ng sinuman. Nabigla sila, at marami sa mga sundalo ni Alicia ang nag-alay ng kanilang buhay para mapanatili siyang ligtas. Sa kalaunan, nagawa niyang sumilong sa mga natitirang sundalo sa isa sa mga paboritong lugar ng pagtatago niya noong bata pa siya. Hindi nagtagal ay dumating si Ayana upang iulat na ang grupo sa ilalim ng kanyang utos ng guro ay inaresto din ng mga sundalo ni Mateo, dahil sa pananakit sa pambansang interes, at hinahabol nila ang buhay ng prinsesa. Habang ang kanyang mga sundalo ay galit na galit tungkol dito, si Alicia ay napuno ng pagkakasala. Naniniwala siya na kahit na ang kanyang ginawa upang ihinto ang digmaan ay makatwiran, pinangunahan niya ang maraming mabubuting tao sa kanilang kasawian. Habang iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin, nakita niya ang isang pangitain ni Zori na nagsasabi sa kanya na dapat silang maging matatag. Nakahanap si Alicia ng lakas at inspirasyon sa kanyang mga salita, at sinabi sa kanyang mga sundalo na sundan siya muli dahil susugurin nila ngayon ang kabisera at babawiin ang nararapat sa kanila. Habang naghahanda siyang harapin si Mateo at kanyang grupo sa kanyang bansa, naghahanda si Zori na bisitahin ang kabisera ng Ronald upang harapin ang kanyang walang hanggang paghahari, at upang matuto ng higit pang mga lihim tungkol sa masamang aura. Ang kanyang paglalakbay bilang bayani ay magiging mas mahirap ngayon, ngunit tiyak na siya ay lalabas na matagumpay kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi.